Si Tosok ay isang lalaki na kasuklam-suklam, kalunos-lunos na talunan na palaging ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maging malakas at matapang, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagnanais, isa pa rin siyang napakalaking talunan na palaging binubuli ng iba araw-araw. Hanggang isang araw, nakahanap siya ng isang maalamat na scroll na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para mahulog sa kanya ang sinumang bully na babae. Ngayon, ang mga babaeng nambubuli sa kanya ay nagpapahirap sa kanyang mga nananakot, ginagawa siyang hari ng paaralan. Sa Amory High School, ang mga nerds at weirdos ay hindi ang mga may magandang grado, ito ay ang ganap na mga walang alam at delinquent na nasa tuktok ng kanilang mga klase. Si Tosok ay isa sa mga nerd na binubuli, lalo na ni Edward, ang lalaking ito na nagnakaw ng kanyang hitsura kay Blackjack, at ang taong mahilig magnakaw ng pagkain ni Tosok sa halip na kumain sa kung saan. Pinaglaruan nila si Tosok at sinubukang saluhin ng kanyang bibig ang pagkain, habang si Edward at ang kanyang mga kasama ay tumatawa. Ngunit kapag inihagis niya ang sausage, kinagat na lang ni Tosok ang kanyang dila. Lalo lang nitong pinatawa si Edward at ang kanyang mga kaibigan, at nagpasya silang itigil ang pagbuli sa kanya ngayong araw. Palaging nararamdaman ni Tosok na isa lang siyang laruan para sa mga bully tulad ni Edward dahil napakadali niyang i-bully. Gayunpaman, dinampot niya ang nahulog na sausage at bumalik sa kanyang upuan. Tinatanong ng mga kaibigan niya kung okay lang siya, at kahit na sinasabi niya na okay siya, kulang siya sa kalahati ng kanyang tanghalian. Ang mga kaibigan ni Tosok ay isang grupo ng mga talunan, tulad nitong chubby otaku na si Kasoma at itong ganap na payat na si Hinomaru. Gayunpaman, mabait at maunawain sila kay Tosok. Ibinahagi ng mga kaibigan ni Tosok ang kanilang pagkain sa kanya, si Hinomaru na nagbigay sa kanya ng meatballs at si Kasoma na nakikibahagi sa hamon. Nagambala sila sa pagtawa ni Tenma, nakaupo kasama si Edward at ang kanilang grupo. Nahuli niya si Tosok at ang kanyang mga kaibigan na nakatingin sa kanyang mga hita, at tinawag silang mga talunan habang sinasabi kay Edward na nakatitig sila sa kanyang mga hita. Pagkatapos ay tinawag niya si Tosok at ang kanyang mga kaibigan na mahina, at binalaan sila na huwag titigan muli si Tenma kung hindi sila mananagot. At kaya, ang trio ng talunan ay pumunta sa toilet stall at inilabas ang kanilang pagkadismaya. Si Tosok ay sumisigaw tungkol sa kung gaano hindi patas na tinatawag sila ng mga tao na talunan, dahil sa pagiging mahina at kumikilos na parang talunan. Ngunit sina Hinomaru at Kasoma ay isa sa mga taong puro reklamo na nagmumungkahi na kung ayaw ni Tenma na tumingin ang mga tao, dapat siyang tumigil sa pagsusuot ng maiikling palda. Nangangako silang hindi na muling titingin, at ipaalala sa kanilang sarili na lahat ay may mga hita. Nadidismaya si Tosok dahil ang mga delinquent ay nagdudulot ng mga problema ngunit nauuwi pa rin sa itaas, habang ang mga nerd na tulad nila ay nasa ilalim. Gusto lang nilang i-enjoy ang oras nila sa school ng mapayapa, pero alam nilang hindi pwede. Biglang narinig nila ang kaibigan ni Edward na nagmumungkahi sa kanya na sumali sa unyon ng Onishima, upang siya ang mamuno sa paaralan sa oras na sila ay nasa 3 taon. Bagamat hindi sigurado, sinabi ni Edward na pag-iisipan niya ito. Si Tosok at ang kanyang mga kaibigan, na naging tahimik, ay biglang sumambulat sa galit, tinawag ang usapan ng unyon at nangungunang pwesto, at iyon lang ang iniisip ng mga delinquent. Pagkatapos ay nagpasya silang pumunta sa bahay ni Tosok at mag-relax sa pamamagitan ng paglalaro ng Mobile Legends. Gayunpaman, hindi nila naipalaganap ang pinamamahalaang demokrasya dahil natarante si Tosok habang nakatitig sa isang pakete mula sa kanyang lolo. Binuksan niya ito upang makita ang isang lumang scroll at isang liham. Ang sulat ay nagsasabi sa kanya na siya ay masasawi at inutusan siyang gamitin ang scroll na tiyak na makakatulong sa kanya. Tinanong ni Hinomaru kung kaya bang tumayo ang lolo ni Tosok, ngunit ipinaalala ni Tosok sa kanya na hindi niya magagawa dahil ang kanyang lolo ay namayapa na. Gayunpaman, naaalala niya ang mga salita ng kanyang lolo noong elementarya. Sinabi ni Tosok sa kanyang lolo ang tungkol sa kahinaan at takot dahil siya ay binubuli. Nakangiting sinabi ng lolo niya na lalaki siya na mamahalin siya ng maraming tao, kaya naman gustong-gusto siyang i-bully ng mga delinquent. Pinuri ni Kasoma ang mabait na lolo ni Tosok, at iniisip ni Hinomaru kung nabanggit na ba ng lolo niya ang scroll. Biglang naalala ni Tosok na ang kanyang lolo ay nagsalita tungkol sa isang kayamanan ng pamilya, isang scroll na itinayo noong sinaunang panahon na may nakasulat na mga spell.
Hindi makapaniwala si Hinamaru na may magic scroll, ngunit curious si Tousok kung bakit ito nagpakita ngayon at kung ano ang ibig sabihin ng liham ng panganib. Sinabi ni Kasoma na hindi siya nakapansin ng anumang pagbabanta, ngunit iginiit ni Hinamaru na mayroong panganib, lalo na kung ang kanilang paaralan ay parang combat zone. Iminumungkahi ni Hinamaru na gamitin ni Tousok ang scroll upang pasingawan ang lahat ng mga delinquent, maliban sa mga cute na babae upang sa wakas ay masiyahan sila sa paaralan ng mapayapa. Nagtataka si Tousok kung paano ito gagamitin nang biglang umilo ang scroll, at nawala sa kanyang mga kamay. Lumingo-lingo siya sa paligid para hanapin ito, ngunit may itinuro ang kanyang mga kaibigan sa isang magic circle sa kanyang noo. Kinabukasan, naglalakad si Tousok papunta sa paaralan nang biglang hinarang siya ng isang blonde-haired na lalaki na may kasamang isa pang lalaki, at isang babae na may pink na buhok. Humihingi ng pera ang lalaki, ngunit sinabihan siya ni Tousok na huwag maging magulo dahil mayroon siyang bagong tato. Hinawakan ng lalaki si Tousok sa kwelyo, at tiningnan siya ni Tousok sa mata, itinuro ang kanyang noo. Bago niya matapos ang kanyang babala, sinuntok ng lalaki at pinalipad si Tousok. Biglang nagulat si Tousok nang pumagitna ang babae, sinabihan ang mga bully na huwag siyang abalahin. Nasa kanya na ang mahiwagang raise power, at hindi pa niya ito napagtanto. Sa tanghalian, nilapitan ni Edward at ng kanyang kaibigan si Tousok upang i-bully muli siya nang biglang pumasok si Tenma at sinabihan silang tumigil. Tinanong siya ni Edward kung may mali, at kinakabahang itinuro ni Tenma sina Hinamaru at Kasoma na nagmumungkahi na i-bully sila sa halip dahil turn ni Tousok kahapon. Tumawa si Edward at masayang tinanggap ito, na iniwan si Tousok sa pagkabigla. Sina Hinamaru at Kasoma ay naiwang walang tanghalian, nakaupo sa kawalan ng pag-asa at gutom sa katahimikan. Binanggit ni Tousok na ang mga kakaibang bagay ay nangyayari mula pa noong umaga, ngunit walang tugon mula sa mga lalaki. Nilinggan niya si Tenma, na nakatitig sa kanya, at nakakagulat na iniwas nito ang mukha na nahihiya. Bumalik sa toilet stall, sinabi ni Tousok sa kanyang mga kaibigan na may ilang babae ang tumulong sa kanya. Ibinalita niya ang pangyayari sa umaga na muntik na siyang mawalan ng pera. Iniisip ng kanyang mga kaibigan na nagkataon lamang ito, at iminumungkahi ni Kasoma na ipagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol sa mga nananakot. Biglang may kumatok sa pinto ng stall nila. Sinabi ni Tousok na okupado ito, ngunit nagulat siya, si Tenma ang kumakatok. Inamin niya sa malambing na boses na naging masama siya sa kanya. Isa pang lalaki ang pumasok sa banyo, sinabi kay Tenma na ito ang banyo ng mga lalaki, ngunit tinakat niya ito ng isang masamang titig. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa kanyang nagawa at nangangakong hindi na mauulit. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo, iniwan si Tousok at ang kanyang mga kaibigan sa gulat. Nakatitig ang mga tao dahil isang babae na nakadamit tulad ng isang delinquent ang naglalakad na may dalang kahoy na espada. Lahat ay weirdo sa paaralang ito. Bigla siyang napatigil nang marinig niya ang tatlong lalaki na nagtatawanan, at nagyayabang tungkol sa isang bagay na ginawa nila sa isang tao. Tinanong niya kung isa sa kanila ang namamahala, natatawa sila at tinatawag siyang mukhang lalaki na babae. Bilang tugon, hinampad niya ito ng kahoy na espada sa ulo. Ang isa ay tinatawag siyang isang psycho, at mas maraming lalaki ang nagtitipon sa kanya. Binalaan siya ng pinuno na maghanda para sa mga kahihinatnen. Samantala, si Tousok at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakad ng magkasama, at si Tousok ay nalilito pa rin tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Isang babae ang dumaan, at bamulong si Hinamaru kung napansin nila na may mga babae na nakatingin sa kanilang direksyon, na nagmumungkahi na sila ay may gusto kay Tousok. Nahihirapang paniwalaan ito ni Tousok, ngunit idinagdag ni Hinamaru na ang problema ay ang mga babae na ito ay tila mga masamang babae. Si Tousok ay binabantayan ng mga ito, at hindi pa niya ito napagtanto. Huminto ang grupo at napansin ang tatlong babae na nakatingin sa kanila. Nataranta si Tousok nang biglang sumugod si Edward patungo kay Tousok kasama si Tenma na sumusunod, at sinabihan siyang huminto. Hinihiling ni Edward na malaman kung paano nagkagusto si Tenma kay Tousok. Inilabas niya ang phone ni Tenma na ipinapakita ang picture ni Tousok bilang background. Nagulat si Tousok, at sinabi ni Hinamaru kay Tousok na dapat ito ang spell. Iminumungkahi ni Hinamaru na ang scroll powers ang may kagagawan nito, at sinabihan si Tousok na pag-isipang mabuti ang sinabi ng kanyang lolo.
Sa pagpikit ng kanyang mga mata, biglang naalala ni Tosok ang kanyang lolo na napapaligiran ng mga babae na binanggit na ang kapangyarihan ng scroll ay nagpapahintulot sa lahat ng babae na umibig sa kanya. Nakita ni Tosok ang ibang babae na lumalapit sa kanya, at tumakbo palayo sa gulat. Nabunggo niya ang babaeng may yellow na buhok, dahilan para bumagsak silang dalawa sa lupa. Mabilis na humingi ng tawad si Tosok at inilahad ang kanyang kamay para tulungan siyang makatayo. Ang marka sa kanyang ulo ay gumagawa ng mga kababalaghan, at ang babae ay nagkagusto sa kanya. Inatake na niya ang lahat ng mga delinkwenteng lalaki mula kanina, at 4 na ambulansya ang kinailangang tawagin para dalhin sila. Nang tanungin ng mga paramedic ang isa sa mga lalaking gumawa nito sa kanila, natakot siya sa takot na ilarawan ang tao bilang isang halimaw. Kinabukasan sa paaralan, natakot si Tosok dahil nakaupo na ngayon sa tabi niya ang babae mula kahapon. Sa iisang paaralan pala siya nag-aaral at magkaklase din sila. Sinulyapan niya si Kasoma, ang dati niyang kasama sa upuan na ngayon ay nakatayo sa likuran dahil pinatayo siya nito mula sa kanyang upuan. Noong lunch break, nagtataka ang grupo ni Edward kung sino ang babae at bakit bigla itong naging malapit kay Tosok. Nagreklamo si Tenma tungkol sa pagiging malapit ng babae kay Tosok na humantong kay Edward na tanungin muli si Tenma kung may nangyari sa pagitan nila ni Tosok. Mabilis niya itong itinanggi, sinabing walang nangyari. Nagpa siya si Edward na kailangan nilang ipakita ang kanilang pangingibabaw sa babaeng maskulado. Ang lalaking ito na may gupit na parang ice cream ay humarap sa babaeng maskulado, na hinihiling na malaman ang kanyang pangalan. Siya ay nananatiling tahimik, at siya ay lumingon kay Tosok, nagtatanong kung kilala siya nito. Itinanggi ito ni Tosok, at sinabihan siya ng ice cream haircut boy na magpakilala sa kanya. Sa takot, sinubukan ni Tosok na kunin ang kanyang atensyon, at sa gulat ng lahat, sinagot niya ito ng nakangiti at malambing na boses. Nagalit ang lalaki na ito, at ibinulong ni Hinomaru kay Tosok na kinukumpirma nito na ang spell ay talagang nagpapahintulot sa babae na umibig sa kanya. Bago makipagtalo si Tosok, hinawakan ng lalaki si Hinomaru sa kwelyo para malaman kung ano ang ibinubulong niya. Tumawag si Hinomaru sa babae para humingi ng tulong, ngunit sobrang tutok siya kay Tosok kaya hindi niya ito pinapansin. Sinuntok ng lalaki si Hinomaru, at habang si Tosok ay nakatayo upang tingnan ang kanyang kaibigan, ang babae, pagkatapos malaman ang kanyang pangalan, ay namumula habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rihanna. Nabigla pa rin si Tosok pero sinuntok siya ng lalaki sa mukha. Dahil sa galit, kinuha ni Rihanna ang kanyang mesa at inihampas ito sa ulo ng lalaki. Si Tosok at ang kanyang kaibigan ay umalis sa banyo, upang makita sina Edward at ang lalaki na naghihintay sa kanila sa labas ng pinto. Hinawakan siya ni Edward sa kwelyo at tinanong kung bakit niya hinihila ang lahat ng babae sa bayan. Pinayuhan ng lalaki si Edward na palayain si Tosok, nagbabala sa kanya na darating si Rihanna para sa kanya. Hindi pinapansin ng kanyang tropa, ipinahayag ni Edward ang kanyang pagkamuhi sa mga mahihina, lalo na ang isang tulad ni Tosok. Lumayo siya habang sinasabi kay Tosok na sabihin ang kanyang huling mga panalangin. Iminungkahi ni Hinomaru at Kasoma kay Tosok na humingi ng tulong kay Rihanna, at pumayag siya. Lumapit si Tosok kay Rihanna na nakangiting bumati sa kanya kahit na may madungis na mukha. Tinanong ni Tosok kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya na sinaktan siya ng ilang lalaki bilang payback. Nag-aalala si Tosok sa kanya dahil mukhang mapanganib ang mga lalaking iyon, ngunit ngumiti si Rihanna at sinabing mas mahina sila kaysa sa langaw. Si Tosok ay hindi makapaniwala, iniisip kung paano niya nakikita ang tunay na pagkalalaki kay Rihanna. Muli itong ngumiti, nagtatanong kung ano ang kailangan niya. Sa tingin ni Tosok ay nababawasan ang pagkalalaki nito at determinado siyang i-handle ang lahat ng mag-isa. Sa isip niya, napagtanto niyang turn na niya na maging alpha male. Hinahamon ni Tosok si Edward na makipag-away sa rooftop ng paaralan. Natuwa si Edward sa hamon, ngunit nagsimulang pagsisihan ni Tosok ang kanyang desisyon. Nanginginig siya sa takot at hiniling na gamitin ang banyo. Gayunpaman, sinamantala ni Edward ang pagkakataon at sinusugod sa Tosok. Sinubukan ni Tosok na dumpense sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang mga kamay at naghagis ng mahinang suntok na tumama sa mukha ni Edward. Nagulat si Tosok ngunit masaya sa kanyang unang suntok. Gayunpaman, si Edward ay nagalit at gumanti ng isang malakas na suntok na halos magpadala sa kanya sa isa pang mundo.
Tinutuya siya ni Edward na nagsasabi na iyon ang pakiramdam ng isang tunay na suntok. Nagpupumilit na manatiling may malay, sinasalamin ni Tosok kung ano ang pakiramdam ng suntok na ito. Tinutokso siya ni Edward, nagtatanong kung handa na ba siyang tumakas. Pumagit na si Tenma ngunit sinabihan siya ni Edward na tumahimik. Nagalok sina Hinomaru at Kosoma na sumali, ngunit natakot sila sa mga titig ni Edward. Lalong nagalit si Edward matapos maalala na binubuli siya noong bata pa siya. Binalaan niya si Tosok at ang kanyang mga kaibigan, na nagsasabing bilang mga mahihina, dapat silang matuwa upang mabuhay sa ilalim. Sa mahinang boses, tumugon si Tosok na ito ay walang kaparakan. Hiniling sa kanya ni Edward na magsalita, at sumigaw si Tosok na nagsasabing siya ay talunan din na katulad niya na may hindi maganda na gupit, at ang pinakamasamang kombinasyon ng kulay ng buhok na dapat itulak sa locker at mabuli araw-araw. Ito ay nagpagulat sa lahat at nakakairita, kaya't si Tosok ay pinahirapan ng husto. Patuloy na sinuntok ni Edward si Tosok nang walang awa. Napaiyak ang mga kaibigan ni Tosok at humingi ng awa kay Edward, humihingi ng tawad sa pagiging mahina. Iniisip ni Edward sa kanyang sarili na ayaw niyang magpatuloy, ngunit tumanggi si Tosok na bumagsak at tanggapin ang pagkatalo. Nang matanggap ang lahat ng suntok, walang kamalay-malay na humingi ng tulong si Tosok. Tumingin siya sa likod ni Tosok, at nakita niya ang isang galit na si Rihanna na nakatitig sa kanya ng masamang titig. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang sumulpat si Rihanna at sumugod para suntukin si Edward. Habang papalapit ang suntok, kumikislap sa harapan niya ang buhay ni Edward. Dama po ang suntok ni Rihanna at pinalipad si Edward na nawalan ng malay. Sa paglaon, tinitingnan ni Kosoma si Tosok tungkol sa pagpunta sa ospital, ngunit iginiit ni Tosok na ayos lang siya at hindi na kailangang pumunta. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa tulong ni Rihanna at casual na binanggit na magkikita sila bukas, dahilan para mamula siya. Samantala, sa ospital, kasama ni Tenma si Edward na ngayon ay sira ang ilong. Sa pagmumuni-muni sa pangyayari, ipinagtapat ni Edward kay Tenma na siya ay nabigla tulad noong kanyang mga kabataan. Napagtanto ni Edward na sa kabila ng kanyang unang takot, tumayo si Tosok na nagpapatunay na hindi siya mahina. Kinabukasan sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakasalubong ni Tosok si Edward na simpleng sinabihan siyang sumunod. Sa sorpresa ni Tosok, dinala siya ni Edward sa isang restaurant at inilibre siya ng ramen. Kahit ang kanyang mga kaaway ay nagiging malapit sa kanya. Nalilito ngunit nagpapasalamat, pinasalamatan ni Tosok si Edward habang kumakain sila. 4 na lalaki mula sa ibang middle school ang pumasok. Ipinakilala ni Edward si Tosok sa kanila, at nakilala ni Tosok at ng isa sa mga lalaki ang isa't isa kung saan naalala siya ni Tosok bilang ang muntik ng mang-agaw sa kanya ng pera noon. Napagtanto ni Tosok na natalo siya ng isang middle schooler na mukhang nasa 30s na siya nang hindi niya namamalayan. Tinanong ni Edward kung kilala niya ang mga ito, itinanggi ito ni Tosok na ikinagulat at pinapaginhawa ang lalaki. Habang papalayo si Edward, nag-aalinlangan pa rin si Tosok na nagtanong kung wala ng iba pa. Casual na tumugon si Edward, nagtatanong kung si Tosok ay hindi pa nakaranas ng libre sa isang kaibigan dati, na nakalilito kay Tosok. Inihayag ni Edward na minsan siya ay isang mahina tulad ni Tosok. Mayroon din siyang grupo ng mga mahihinang kaibigan na nagdikit at humarap sa pambubuli. Ngunit isang araw, pinagtaksilan siya ng kanyang mga kaibigan at sumali sa grupo ng mga bully at sinimulan siyang pahirapan. Simula noong araw na iyon, si Edward ay nagsimulang mamuhi sa mga mahihina dahil sila ay naggrupo dahil sila ay walang silbi sa kanilang sarili. Gayunpaman, napansin niyang iba ang mga kaibigan ni Tosok. Sa kabila ng kahinaan, sila ay tunay na nagmamalasakit sa isa't isa at sinisikap na magtulungan sila. Bago umalis, sinabi ni Edward kay Tosok na ang nangungunang estudyante, si Alfred, sa kanilang paaralan ay hinahabol siya, na nagpapatakot sa sarili ni Tosok. Kinabukasan sa paaralan, tatalakayin na sana ng class president ang kanilang grade reports nang biglang may pumasok na batang babae sa silid. Nag-aalok ang president ng klase na tumulong, at sa halip na maging mabait, tinawag ng batang babae ang kanyang mga kilay na hindi maganda. Ang maliit na batang babae ay lumabas na anak na babae ng mayamang pamilya. May hinahanap ang batang babae, at ito pala ay si Tosok. Natakot si Tosok nang hindi sinasadyang nagkagusto sa kanya ang isang batang babae. Alam niyang sobrang malalagot siya kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang.
Binabalaan ni Edward si Tosok na mag-ingat dahil ang batang babae ay si Asuna, ang nangungunang estudyante din sa paaralan. Pagkatapos ay tumayo si Edward at sinabi kay Asuna na kung gusto niya si Tosok, kailangan niyang labanan ito. Sinabi ni Hinomaru kay Tosok na huwag mag-alala, dahil ang walang katapusan na riz ni Tosok ay maaaring maging mabuti sa kanya kung siya ay isang masamang babae. Gayunpaman, ang magic ay tila hindi ito gumagana habang galit niyang sinabi kay Tosok na siya ay mananagot. Nagulat si Tosok at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ay tinawag ni Asuna ang kanyang mga alipors, sina Kakota at Henro, upang tulungan siya, ngunit si Edward ay matapang na tumayo at sinabing hindi niya hahayaang saktan niya si Tosok. Patuloy na lumalapit sina Kakota at Henro kay Tosok na nagtatanong sa kanya kung bakit hindi gumana ang kanyang mahika. Nalilito si Tosok at hindi makapagbigay ng malinaw na sagot. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong umaasa, sa pag-aakalang ang kanyang mahiwagang riz ay maaaring makapagpahinto kay Asuna sa pakikipaglaban, at sumang-ayon na ang pakikipaglaban ay masama. Hinarap ni Edward ang mga kampan ni Asuna, nang biglang naramdaman ni Asuna na may hindi tama. Sinabihan niya ang kanyang mga alipors na umatras. Tumingin siya kay Riana, na masama ang tingin sa kanya, at sinabing si Riana ay maaaring magdulot ng gulo para sa kanila. Binago ni Asuna ang kanyang saloobin at hinawakan ang kanyang kamay, na dinala siya sa isang federal na bilangguan. Dinala niya si Tosok sa isang silid, at ginulat niya ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto sa silid ng isang batang babae na pinalamutian ng maayos. Laking gulat ni Tosok na mayroon siyang silid sa paaralan. Sa kabila ng takot, pumasok siya sa silid at lumuhad sa sahig habang si Asuna ay nakahiga sa kama. Napagtanto ni Tosok na parang bata ang nagdekorasyon nito. Pinutol ni Asuna ang kanyang pag-iisip, pinupuri ang kanyang cute na silid at iniimbitahan siyang dumaan anumang oras. Nag-alinlangan si Tosok ngunit iginiit ni Asuna, tinawag itong utos mula sa kanyang amo. Nagtataka na tumingin sa kanya si Asuna, sinasabing kakaiba siyang lalaki at kahit papaano ay cute. Iniisip ni Tosok kung gumagana ang kanyang riz, ngunit nagsimula siyang makonsensya, at kahit isang abogado ay hindi siya kayang ipagtanggol. Napagtanto niya na kahit na ayaw niya, minamanipula niya ang damdamin ng lahat ng masamang babae na nakilala niya salamat sa magic. Biglang nalungkot si Asuna, at nag-alala si Tosok sa kanya. Iniisip niya na nahulog ito sa kanya, na naging unang pag-ibig sa kanya. Bagamat naaalala niya si Mia, isang kaibigan noong bata pa na tumayo para sa kanya nang siya ay binubuli, palaging pinahahalagahan ni Tosok ang alaala ng pakikipag-usap at paglalakad pauwi kasama niya, na ginawa siyang kanyang unang pag-ibig. Gayunpaman, lumipas ang mga taon, nadurog ang puso ni Tosok nang matuklasan niyang may kasintahan si Mia, at hindi siya nakipagsapalaran dahil wala siyang motorsiklo. Hindi lamang iyon, ngunit si Mia ay sumuko sa kanyang inosenteng imahe at naging masama. Nagsisimula niyang isipin na ang isang unang pag-ibig ay dapat na minsan sa isang buhay na pakiramdam, at nababahala siya tungkol kay Asuna. Sa parehong sandali, inamin ni Asuna na iba ang pakiramdam niya sa paligid niya. Napagtanto ni Tosok na ito ay isang malaking responsibilidad para sa kanya, at nagpasya siyang kailangan niyang itigil ito bago siya mapunta sa bilangguan. Dahil ang spell ay gumagana lamang sa bad girls, napagpasyahan niya na dapat niyang subukang gawing isang mabait na babae si Asuna. Sa klase ni Tosok, tinatalakay ng president ng klase kung paano nila isusulat ang kanilang mga ulat. Nandoon si Asuna, abala sa pagsusulat sa papel. Nahuli niya ang isang lalaki na nakatitig sa kanya, at masayang pinagbantaan na papakainin siya ng damo kapag nahuli niya itong nakatitig muli. Tinanong ni Hinomaru si Tosok kung talagang gusto niyang magpatuloy at reformahin si Asuna. Nag-aalala rin si Kasoma ngunit tiniyak ni Tosok sa kanila na mayroon siyang plano. Ang presidente ng klase ay patuloy na humihingi ng mga mungkahi para sa kanilang oral report. Itinaas ni Tosok ang kanyang kamay at nagmumungkahi na pag-aralan ang buhay ng halaman, at gamitin ang kanilang mga halaman sa hardin ng paaralan para sa eksperimento. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, lumingon siya sa klase para sa mga pagtutol. Ang ilan ay nagsimulang magbulong-bulungan na parang gawaing elementarya. Nang biglang, tumayo si Asuna at hiniling na ang mga tumututol ay dapat na lumantad dahil malapit na niyang tapusin sila tulad ng masamang kontrabida. Sinabihan siya ni Tosok na huminto dahil nasa kalagitnaan sila ng klase, at huminahon siya. Sina Riana at Tenma ay sumusuporta sa ideya ni Tosok.
Muling tumayo si Asuna, sinusuportahan ang kanyang ideya, na nakakagulat na umakay sa buong klase na sumang-ayon sa ideya ni Toso. Ang buong klase pagkatapos ay lumipat sa hardin ng paaralan upang pag-aralan ang mga bulaklak na ang lahat ay nag-aambag sa kanilang sariling paraan. Masaya si Tosok sa nangyayari, at iminumungkahi ng kanyang mga kaibigan na ang kanyang ideya ay maaaring hindi lamang baguhin si Asuna, ngunit ang buong paaralan. Habang pinapanood ni Tosok ang lahat na nagtutulungan, naisip niya na kahit na gumagana ang spell sa makasariling paraan, maaaring magamit niya ito para tulungan ang mga tao. Bumalik sa klase, pinuri ni Tosok ang pagguhit ni Asuna para sa proyekto ng halaman, kahit na ito ang pinakamasamang pagguhit na nakita niya. Sinabi ni Kasoma na nagsisimula ng maging masigla ang klase, at umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Samantala, sinabi ni Kakota kay Asuna ang tungkol sa Onishima Union, na sinasabing sila ang numero unong gang, at kung magsanib puwersa sila, hindi sila mapipigilan. Nagrereklamo siya tungkol sa silid na mukhang masyadong maganda at humihingi ng mga pagbabago. Si Asuna, na nakatuon sa kanyang pagguhit, ay nagtanong kung ano ang mali, hindi siya pinansin, at patuloy na nagtatrabaho. Sinabihan siya ni Kakota na makinig, at nagpahayag ng pagkadismaya tungkol sa pagpunta sa malayo upang mag-set up ng isang pulong sa Onishima Union. Gayunpaman, mas interesado si Asuna na tapusin ang kanyang ulat ng halaman para sa oral presentation. Sa galit, hinampas ni Kakota ang mesa, ipinaalala sa kanya ang plano nilang mag-drop out at gumawa ng gulo. Nakapagtataka, iniulat ni Asuna na nakakatuwang magdulot ng gulo, ngunit nagbago ang isip niya at gustong manatili sa paaralan. Binanggit niya ang pakikipagkaibigan, at paghahanap ng kagalakan sa pagrereklamo tungkol sa mga patakaran ng paaralan sa kanila. Pinasasalamatan ni Asuna si Tosok sa pagtuturo sa kanya ng lahat. Aalis para sa klase nang tumunog ang bell, iniwan niya si Kakota na gulat at galit na itinoon ang kanyang isip kay Tosok. Kinabukasan, nagpa siya si Tosok na bigyan ng regalo si Rihanna para sa pagligtas sa kanya noong muntik siyang mapaslang ni Edward. Namula si Rihanna at nagpahayag ng kaligayahan na nakatanggap ng pulang hairpin na gusto niya. Tuwang-tuwa niyang sinabi kay Tosok na hindi na niya muling gugupitan ang kanyang buhok, ngunit nagpanik siya at nagpayo laban dito. Sa panahon ng klase, sinisikap ni Asuna na masayang kausapin si Rihanna, na matigas ang mukha. Nag-aalok si Asuna na turuan siya kung paano kumopya ng mga tala mula sa pisara, nagbabala na maaaring mauulit ni Rihanna ang isang markang tulad niya kung hindi niya susundin ang payo. Tinitigan sila ng mga lalaki, at nagkomento si Edward kung gaano ito kahirap paniwalaan na ang dalawang babae ay napakalakas. Tumawa si Tosok, at idinagdag ni Hinomaru na ito ay isang kaso ng higit pa sa nakikita ng mata. Sa pagmamasid sa kanila, umaasa si Tosok na magiging maayos ang mga bagay-bagay at makikasama si Rihanna sa lahat tulad ng ginagawa niya sa kanya. Nang maglaon, nagpa siya silang tipunin ang lahat sa isang kafe kung saan naglabas si Edward ng isang mahalagang issue. Ang bayan ay maraming gang, kung saan ang Onishima Union ang pinakamalaki. Lumingon si Edward kay Tosok, at sinabi sa kanya na alam na ng mga tao ang kanyang pangalan dahil sa lahat ng mga bagay na kanyang nagawa. Ipinaliwanag niya na ang Onishima ay may 5 opisyal na namumuno dito, bawat isa ay may kani-kanyang crew, at lahat sila ay malalakas. Tinanong ni Asuna kung sino ang pinakamalaking deal sa Onishima, at inihayag ni Edward na ang kanilang nangungunang tao ay pinangalanang Danji, na mukhang dadalo siya sa isang cosplay event. Matagal nang nasa bayan ang Onishima at palaging pinakamalaki, ngunit nagdisband sila 2 taon na ang nakakaraan dahil sa isang digmaan sa isa pang gang na dumurog sa kanila. Gayunpaman, si Danji, na nasa ilalim ng grupo, ay biglang bumangon at muling itinayo ang unyon. Tumagal ng humigit kumulang 1 taon upang muling itayo at gawin itong mas malaki kaysa dati, na humantong sa kanilang pag-isipan na si Danji ang kanilang pinakamalakas na pinuno sa paaralan. Tinanong ni Tosok si Edward kung paano sila dapat humingi ng paumanhin sa mga Onishima. Pinapayuhan ni Edward na makipag-usap sa Pangulong si Danji sa halip. Sumasang-ayon si Tosok sa pag-aakalang ito ay makatuwiran. Biglang binuksan ni Tenma ang pinto sa kisame, na hingal na hingal. Tinanong ni Edward kung ano ang nangyari. Inanunsyo ni Tenma na ang Onishima Union ay nasa kanilang klase ngayon, na ikinagulat ng lahat. Nag-aalala si Edward na baka gusto nilang magdulot ng gulo. Mabilis na sumugod si Tosok at ang iba pa para tingnan ang lahat. Binuksan nila ang pinto nang may nakita silang nakapila sa harap ng klase.
Ang presidente ng klase ay unang nagsimula ng pagpapakilala kay Danji na sinundan ng isang may pulang buhok na babae, si Yasi, isang lalaki na nagngangalang Koamatsu, isang matipunong lalaki, si Damulag. Pagkatapos ang magkapatid na Somari, ang kapatid na lalaki si Ribo, at ang kapatid niyang si Karina. Nagulat ang grupo nang ipahayag ng presidente ng klase na ang mga taong ito ay sasali sa kanilang klase bilang mga transfer student. Umupo si Danji sa sahig, humihingi ng paumanhin para sa biglaang panghihimasok. Ibinunyag niya na silang anim ay mga pinuno ng Onishima Union, na nakakatakot sa lahat. Ngunit sinabi niya sa klase na wala sila roon para manggulo. Ang dahilan kung bakit sila lumipat doon ay dahil kay Toso. Ipinaliwanag niya na gusto niyang hindi nakatakutan ang kanyang grupo, at maging isang gang na maaasahan ng mga tao. Idinagdag niya na natutunan niyang si Tosok ay isang matapang na tao, at gustong matuto mula sa kanyang halimbawa. Tinapos ni Danji ang kanyang talumpati, umaasang malugod silang tatanggapin. Si Asuna, na may ngiti, ay iniunat ang kanyang mga kamay kay Danji, tinatanggap siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang boss ng paaralan. Tinanggap ni Danji ang kanyang pakikipagkamay at nagpasalamat sa kanya, na ikinagulat ng marami na ang dalawang pinunong ito ay nakikipagkamay. Inabot niya ang isang pakikipagkamay kay Tosok na tinanggap ito. Napansin ni Tosok na nanginginig si Danji at nagtataka kung bakit, ngunit ang mga mata ni Danji ay sumusunod sa likuran ni Tosok kay Riana, na nakatitig sa kanya ng masama. Si Tosok at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa kanilang lihim na lugar sa banyo, upang pag-usapan kung ano ang nangyayari at kung paano ito nakakapagod para sa kanila. Nag-aalala si Tosok na ang lahat ay nagsisimula ng tumangala sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Kasoma na nangako ang mga pinuno ng Onishima na hindi magdudulot ng gulo kaya dapat lang nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sumang-ayon si Tosok, iniisip na pinakamahusay na manatili sa kanilang normal na gawain. Si Hinomaru ay nagdadala ng isang isyo sa spell ni Tosok. Sa palagay niya, maaari itong maging trigger ng conflict, lalo na't dalawa sa mga pinuno ng Onishima ay mga babae. Naalala ni Tosok na nakatitig sa kanya si Yasi ngunit walang nagawa si Karina. Sinabi ni Hinomaru ito ay kainahinala, binanggit ang ulat ni Edward tungkol kay Karina at sa kanyang kapatid na kilala sa mga krimen. Sinabi ni Kasoma na hindi ito malaking bagay, pinupuri si Karina bilang isang cute na babae tulad ng ibang mga babae, at hindi sila dapat mag-alala ng sobra. Sumasang-ayon ng grupo na ituloy ang kanilang misyon para sa isang mapayapa, kasiya siyang buhay paaralan. Lumabas sila ng banyo sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, hindi nila napansin na nakapasok na pala si Ribo sa banyo. Ngunit sa sandaling mapansin ng grupo si Ribo, ang mahika ni Tosok ay yumapekto sa kanya. Biglang hinawakan ni Ribo si Tosok, natutuwang makilala siya, at si Tosok ay nataranta at tumakbo palayo na sumisigaw dahil ginawa niyang parang babae ang isang lalaki. Si Ribo, nalilito, ay humahabol. Inanunsyo ni Hinomaru ang hindi inaasahang masamang balita na si Tosok ay isa na ngayong masamang dude magnet sa silid-aralan. Lumapit si Danji kay Riana at tinanong kung maaari silang mag-usap na gustong magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Binigyan siya ni Riana ng karaniwang mahigpit na tingin, dahilan para mautol si Danji sa takot at posibleng muling pag-isipan ang kanyang desisyon. Patuloy na hinahabol ni Ribo si Tosok sa paligid ng mga pasilyo ng paaralan, natakot si Tosok na nagsisimula na rin siyang mang-akit ng mga bad boy. Ang habulan ay humantong sa isang dead end, iniwan siyang harap-harapan kay Ribo na nagsasabing gusto lang niyang makipag-usap. Gayunpaman, hindi siya binibigyan ni Tosok ng pagkakataon habang sinusubukan niyang umakyat sa pader. Biglang sinabi ni Ribo na siya ay isang babae, dahilan upang mapagtanto ni Tosok na nagpa-transform nga siya ng isang babae. Nagsimulang magpanik si Ribo na nalantad na niya ang sarili, habang si Tosok ay nakatitig pa rin sa kanya nang hindi makapaniwala. Napangiti si Ribo na nagpapagaan ng tensyon. Nagulat si Tosok nang malaman na ang magkapatid ay talagang isang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki, hindi ang kabaligtaran tulad ng iniisip niya. Ipinaliwanag ni Ribo na ito ay dapat na isang lihim, at inihayag ni Ribo na si Karina ay nag-crossdress din. Hindi makapaniwala si Tosok, sinabing si Karina ay mukhang masyadong girly habang si Ribo ay mukhang medyo lalaki. Ipinaliwanag ni Ribo na lahat ng ito ay make-up, si Karina ay nagpapakyut habang ginagawa niya ang kanyang sarili na nakakatakot.
Ipinahayag niya ang kanyang interes sa kanya ngunit nabigla pa rin si Tosok. Pinayuhan niya na hindi niya ito sasabihin kahit kanino dahil mas gusto ni Karina na ilihim ito, at hindi niya gusto ang sinumang humawak sa kanya. Samantala, hawak ni Karina ang isang pinahirapan na lalaki na humawak sa kanya. Sa depensa ng estudyante, ang cute daw ni Karina. Si Karina, na may masamang tingin, ay umamin na alam niyang siya ay cute ngunit binalaan ang lalaki na magsinungaling na nahulog siya sa hagdanan kung tatanungin kung ano ang nangyari, at kung may makakaalam ng katotohanan ay tapos na para sa lalaki. Nangako si Toso kay Ribo na itago ang kanilang sikreto ngunit tinanong kung alam ng Onishima Union ang tungkol sa kanila. Pinagtibay ni Ribo na alam nila ngunit binigyan ng babala si Tosok na mag-ingat kay Danji dahil malalaman niya kung may nagsisinungaling. Kung nalaman ni Danji na alam ni Tosok ang tungkol sa magkapatid, walang nakakaalam ng mga kakilakilabot na bagay na maaaring gawin niya sa kanila. Nagtanong si Tosok kung bakit siya nagsasabi sa kanya ng isang bagay na napakapanganib at nagsimula siyang mamula, sinabing hindi niya alam kung bakit madali niyang sinabi sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay binanggit niya na hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at namumula sa kahihiyan, na naging dahilan upang siya ay umalis. Tinatanong ni Danji si Riana tungkol sa paborito niyang paksa, at ang lahat ay awkward na nakatingin sa kanila habang ipinagpatuloy ni Danji ang kanyang pagtatanong ngunit nanatiling tahimik si Riana. Tinanong ni Tenma si Edward kung maaaring may problema si Danji dahil tinatakot niya siya. Nagsimulang tumawa si Koamatsu at tinanong si Edward kung curious siya tungkol kay Danji, ngunit binigyan siya ni Edward ng isang masamang tingin. Tinanong ni Tenma kung kilala nila ang isa't isa ngunit ayaw itong pag-usapan ni Edward. Sinabi ni Koamatsu na masasabi ni Danji kung ano ang iniisip ng isang tao sa isang sulyap lang, na hindi pinaniniwalaan ni Edward. Ipinaliwanag ni Koamatsu na sinabi ni Danji na ito ay mula sa paraan ng paggalaw ng mga mata, at banayad na ekspresyon ng mukha kahit na hindi siya pinansin, tulad ng ginagawa ni Riana, nakukuha pa rin niya ang lahat ng mga sagot na gusto niya. Si Danji, na dismayado, ay biglang bumulalas na wala siyang natatanggap na iniwan si Koamatsu na nakatulala. Laking gulat ni Danji na hindi man lang niya mabasa si Riana, at nakakatakot dahil pakiramdam niya ay kinulong na ang lahat ng emosyon niya. Ngunit sa sandaling pumasok si Tosok biglang naging napakasaya ni Riana na makita siya at nagmamadaling sa mall ubong sa kanya, nagtatanong kung may problema. Sinabi ni Tosok na walang nangyari ngunit iginiit niya, nagtatanong kung kailangan niya ng tulong sa anumang bagay. Ginagamit ni Danji ang kanyang Ren-Igan Eye, at naisip niyang si Tosok ang susi na kailangan niya para ma-unlock si Riana. Ang presidente ng klase ay nagsimulang talakayin ang exhibit ng pagdiriwang ng paaralan sa klase. Isang estudyante ang nagmumungkahi na gumawa ng yakisoba stall at isa pa ang sumang-ayon. Nagtatalo ang presidente ng klase kung sapat na iyon ngunit tila okay ang lahat, at nagpa siya na sumang-ayon sa ideya. Laking gulat ni Tosok na napakaikli ng diskusyon sa festival, at hindi man lang ito pinagtatalunan ng kanyang mga kaibigan. Niyugyug niya si Hinomaru, nagmumakmak dahil sa sobrang ikli nito. Naiisip ni Tosok kung paano dapat gawin ang paghahanda sa school festival, sila ay naghahanda ng mga dekorasyon at pag-set up, nag-e-ensayo ng isang dula, at lahat ay nagsasaya sa panahon ng festival. Gayunpaman, nalulungkot si Tosok dahil hindi mangyayari ang matagal na niyang inaasam-asam. Nag-aalala, tinanong ni Riana kung mayroong anumang bagay na nasa isip niya. Binanggit ni Tosok ang pagkakaroon ng ilang magkakaibang ideya ngunit ang stall ng yakisoba ay hindi masama. Curious pa rin, gustong marinig ni Riana ang iba pa niyang ideya. Iminumungkahi niya ang paglalagay ng isang play ngunit nagdududa na sino man ang gustong sumama. Laking gulat niya nang tumayo si Riana at bigla siyang pinapansin ng buong klase. Mariing sinabi ni Riana na gagawa sila ng play para sa school festival at kung may tumutol, personal niyang tatapusin ang kanilang mga pamilya para walang tumutol. Sinabi sa kanya ni Tosok na hindi niya kailangang ipilit ito sa lahat, ngunit biglang itinaas ni Danji ang kanyang kamay pabor sa ideya. Nakita ng buong klase ang ideya bilang isang magandang ideya, at nagsimulang talakayin kung paano sila mag-aambag sa pagpaplano. Masaya si Tosok at mabilis na nagpasalamat kay Riana, ngunit napansin niyang nakangiti ito sa kanya ng buong pagmamahal at napagtantong tinulungan niya itong muli. Kinabukasan, mag-isang nakaupo si Riana sa silid-aralan. Si Tosok na halatang pagod, ay pumasok at sinalubong ng masayang ngiti ni Riana.
Nagtataka tungkol sa kanyang biglaang interes, tinanong siya ni Toso kung ano ang nangyayari at nag-aalok si Riana na tulungan siyang magplano ng dula mula nang magboluntaryo siya. Pinahahalagahan ni Tosok ang kilos at umupo sila upang pag-usapan ang mga ideya. Nang tanungin ni Tosok kung may naiisip siyang kwento, iginiit ni Riana na sundin ang kanyang pangunguna. Pagpupumilit pa, nagtatanong siya tungkol sa kanyang mga kagustuhan, na nagmumungkahi ng mga kwentong bayan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, biglang tumayo si Riana, na nagpahayag ng kanyang planong pumunta sa library para maghanap ng kwento. Pumasok si Yasi sa silid-aralan, na ikinagulat ni Toso. Sinimulan niya ang isang pag-uusap na napansin na hindi pa sila nag-uusap dati. Sumang-ayon si Tosok, inamin na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon sa kabila ng pagkakaupo malapit sa isa't isa. Binanggit niya ang nakakatakot na tingin ni Yasi at humingi ito ng tawad. Iniisip ni Tosok kung dahil ba ito sa kanyang pakikasama sa Onishima Union. Nagtataka tungkol sa kanyang mga dahilan sa pagsali, ipinagtapat ni Yasi na gusto niya ang mga malalakas na lalaki, na nagtatanong kung ito ay kakaiba. Tiniyak ni Tosok na okay lang, pinupuri ang lakas ng isang miyembro ng Onishima. Ibinahagi ni Yasi na sina Damulag, Koamatsu, at Edward ay pawang malalakas na lalaki, na nakakagulat kay Tosok. Ipinaliwanag niya na naiintindihan niya ang lakas sa isang sulyap, at inamin na ang malalakas na lalaki ay nagpapatibok sa kanyang puso. Sa pagmumuni-muni sa unang pagkakataon na nakita niya si Tosok, idineklara siya ni Yasi na mas malakas kaysa sa pinagsama-samang iba pang miyembro ng Onishima, dahil sa isip niya ay parang tatapusin niya ang isang tao para sa pag-iral. Kaya agad niyang inabot sa kanya ang isang love letter. Nabigla, iniuugnay ni Tosok ang kanyang pag-ibig sa Mahika ngunit nalungkot sa hindi pagtanggap nito. Itinago ni Yasi ang note nang biglang pumasok si Riana. Iniwan niya si Tosok ngunit nang madaanan niya si Riana ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Si Riana, na may dalang isang stack ng mga libro, ay lumapit kay Tosok na nagtatanong kung may nagawang mali si Yasi. Tiniyak ni Tosok na wala ito, na nagpapakita ng pag-aalala sa mabigat na librong daladala niya. Pinunit ni Yasi ang liham ng pag-ibig ngunit nangakong makukuha niya si Tosok balang araw. Si Tosok at ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa paggawa ng isang dula tungkol kay Mono Otanyo. Sa tingin ni Hinamaru, ito ay medyo regular ngunit si Tosok ay nag-iisip tungkol sa saya na magkakasama sila. Kailangan nila ng mas maraming carton para sa mga dekorasyon, kaya lumabas si Tosok para kunin ang mga ito. Sa daan, nakasalubong niya si Edward na nagbabala sa kanya na umiwas sa gulo sa mga delinquent. Umalis si Tosok nangako na walang problema. Biglang nalaman ni Tosok na napapalibutan siya ng isang all-girls biker gang. Ang isa sa mga babae ay mukhang handang atakihin siya ngunit ang raise ni Tosok ay biglang gumana. Ang mga babae ay nagkukumpulang interesado sa kanya. Nag-aalala si Tosok kung paano makakatakas ng tumigil ang mga babae sa pag-uusap habang nagpapakita ang kanilang gang president. Ipinakilala niya sila bilang Team Ryugo at ang kanyang sarili bilang Violet, ang presidente ng gang. Si Tosok, medyo natatakot pa rin, ay nagpapakilala sa kanyang sarili. Buti na lang pala kaibigan si Violet. Pinagalitan niya ang kanyang mga kasamang babae at humingi ng paumanhin kay Tosok sa ngalan nila. Ipinaliwanag niya na sila ay mula sa isang kalapit na bayan at hindi naroon para manggulo. Ang mga babae ay nagsimulang magsabi na sila ay isang grupo ng babae na hindi pinapayagan ang mga lalaki. Sinusunod nila ang mga batas at naglalayon ng kapayapaan, karamihan ay naglalayag at tumatambay. Nagulat si Tosok dito. Ibinunyag ng mga babae na dati silang magulo hanggang sa binago sila ni Violet. Sinabi ni Violet na gustong-gusto niyang tumulong sa mga taong dating katulad niya. Tinanong niya kung nagkakaroon ng festival ang paaralan ni Tosok, habang tumitingin sila sa iba't ibang festival ng paaralan at gustong pumunta sa kanyang paaralan. Masayang sumang-ayon si Tosok. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Violet habang nakangiting tumatakbo si Riana patungo kay Tosok. Sumugod si Violet patungo kay Riana, tinawag ang kanyang pangalan. Kinatatakutan ni Tosok ang pinakamasama ngunit niyakap ni Violet si Riana, sinabing na-miss niya ito at tinanong kung kamusta siya. Pumunta sila sa isang restaurant para mag-usap, at nagulat si Tosok nang malaman na magkakilala sina Violet at Riana. Ibinuhos ni Violet ang tsismis, sinabing si Riana ay dating bahagi ng kanilang koponan. Nagtataka si Tosok kung paano sila nagkakilala.
Ipinaliwanag ni Violet na 2 taon na ang nakalipas, ang Team Ryugo ay isang grupo lamang ng mga delinkwenteng babae. Isang araw ay nakipag-away sila sa ilang mga lalaki, pinangunahan sila ni Violet na huwag umatras dahil lang sa mga babae sila. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng isang lalaki na nolipol sila ng isang halimaw at nang tumingin ang lahat, nag-iisang tinalo ni Rhea na ang mga lalaki sa likuran. Hindi nga kilala ni Violet kung sino si Rhea na. Pagkatapos ng laban, sinubukan ni Violet na kunin ang pangalan ni Rhea na pero nanatiling tahimik si Rhea na. Tinanong ni Violet kung bakit siya nasali, at sinabi ni Rhea na naiinip siya. Ngumiti dito si Violet at nagpasalamat sa tulong. Nagsimula ng maglakad palayo si Rhea na ngunit nang tanungin ni Violet kung gusto niyang sumama sa kanila sa food trip, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Rhea na. Namangha ang lahat sa dami ng nakakain ni Rhea na. Mula noon, naging unbeatable ang Team Ryugo kasama si Rhea na sa kanilang panig. Isang araw, niregaluhan ni Violet si Rhea na ng kanyang wooden sword, sinabing ito ay isang good luck charm para sa kanya at naniniwalang paprotektahan din ito si Rhea na. Ang espada ay nagiging simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Kumalat ang balita ng lakas ng Team Ryugo at muntik na silang tawaging unstoppable. Gayunpaman, ang kanilang paghahari ay hindi nagtagal. Isang araw nang wala si Rhea na at Violet, ang mga babae ay pinahirapan ng mga lalaki ng Onishima. Napagpasyahan ni Violet na pinakamahusay na magbuwag dahil lumawak na sila kahit na ayaw ng mga babae. Ngunit lumingon si Violet at hindi nakita si Rhea na. Hinanap nila kung saan-saan ngunit hindi siya mahanap. Patuloy na nagkukwento si Violet kay Tosok na ibinahagi na kalaunan ay nalaman niyang ang unyon ng Onishima ay pinaghiwa-hiwalay ng isang dalagang si Rhea na. Lumingon si Tosok kay Rhea na, at tinanong kung totoo ito at pinanindagan niya ito ng nakangiti. Nagsisimulang mag-isip si Tosok kung alam ito ni Danji. Nagpaalam si Violet at sinabihan si Tosok na alagaan si Rhea na. Pumayag si Tosok, at pinaalalahanan silang pumunta para sa school festival na ipinangako ni Violet na gagawin nila. Sa gym ng paaralan, nagtitipon ang klase upang mag-ensayo para sa kanilang play. Si Tosok ay nagbibigay ng inumin kay Danji, nang biglang ang ilang mga upperclassmen ay dumating upang batiin si Danji at batiin siya ng mabuti sa dula. Nagkomento si Tosok na si Danji ay tulad ng bayani ng buong paaralan, at ipinahayag na ang lahat ng magkakasundo ay parang isang pangarap na totoo para sa kanya. Tinanong ni Danji si Tosok tungkol sa pangarap na ito, at sumagot si Tosok na ang buhay sa paaralan ay dapat maging mapayapa at kasiya siya. Tinawag ni Edward si Tosok para magsanay ng kanyang mga linya, habang si Koamatsu ay nagpapakita kay Danji ng isang larawan. Lahat ay nag-eensayo nang biglang ibinagsak ni Danji ang kanyang lata, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Siya at si Koamatsu ay nagsimulang maglakad palayo, at ang iba pang mga miyembro ng Onishima Union ay sumama sa kanila, na ginagawang mausisa ang lahat. Lumapit si Tosok kay Danji para tanungin kung ano ang nangyari, at sumagot lang si Danji na walang silbi ang konsepto ni Tosok tungkol sa peace reign. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad, na iniwan si Tosok na nalilito. Ibinunyag ni Danji na ang larawang ipinakita sa kanya ni Koamatsu ay nangangahulugan na ito na ang tamang oras para tapusin ang misyon na kanilang pinuntahan. Nagmungkahi si Ribo na dapat silang maghintay hanggang matapos ang school festival, ngunit hinawakan siya ni Danji sa leeg, tinanong ang kanyang katapangan na makipag-usap pabalik sa boss. Pumagit na si Karina sa pagsasabing kakausapin niya si Ribo. Binanggit ni Danji na mayroon siyang ilang pagtatanong para sa kanya mamaya, pagkatapos ay pinakawalan siya. Pagkatapos ay ipinapakita ni Danji sa grupo ang isang larawan kasama si Rhea na, Violet, at Tosok sa cafe, na nagpapahiwatig na si Rhea na ang kanilang ita-target. Si Tosok ay naglalakad kasama si Rhea na, nasa sabik sa paparating na school festival. Gayunpaman, napagtanto niyang wala siyang maiimbitahan, habang si Rhea na ay mayroon ng mga kaibigang darating. Pinagdududahan ito ni Rhea na, at nilinaw ni Tosok na si Violet iyon. At siya, na may ngiti, ay nagsasabing wala siyang pakialam basta't nariyan si Tosok. Tinanong ni Tosok kung hindi ba siya lumaban para protektahan ang mga Ryugo girls noon. Binanggit ni Rhea na ang pagiging galit noon sa hindi malamang dahilan. Idinagdag ni Tosok na siya rin ang nag-aalaga sa kahoy na espada dahil ito ay mula kay Violet. Pero sinabi ni Rhea na dinadala niya ito dahil madaling gamitin. Sinabihan siya ni Tosok na maging mas maalalahanin, na hindi niya maintindihan.
Ipinaliwanag niya na nangangahulugan ito na dapat niyang isipin ang damdamin ng ibang tao, at idinagdag na si Violet ay talagang nagmamalasakit sa kanya, at dapat niya itong pahalagahan. Patuloy niyang sinisikap na magpaliwanag, ngunit tiniyak ni Rihanna sa kanya na naiintindihan niya at magiging maalalahanin siya, na hindi eksakto kung ano ang sinusubukang ituro sa kanya ni Tosok. Si Tosok at Rihanna ay pumasok sa silid-aralan upang makita ang kanilang mga kaklase na galit na galit. Tinanong ni Tosok kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Sumang na isang estudyante ang inatake. Nagtataka si Tosok kung ito ang ibang gang ng paaralan, ngunit hamarang si Danji, na nagsasabi na ang kasumpa-sumpa na babaeng gang na Ryugo ang may pananagutan. Idinagdag niya na sasali ang Onishima sa laban kung lalaban sila sa Ryugo. Ang klase ay naghahanda, na nagpapahayag ng kanilang kahandaang lumaban. Gayunpaman, hinimok sila ni Tosok na maghintay at ipinaliwanag na hindi na masamang gang ang Ryugo. Idiniin niya na matalik silang magkaibigan ni Rihanna. Biglang pumasok si Karina na hawak ang kinawawang si Ribo. Nang tanungin tungkol sa nangyari, sinabi ni Ribo na inatake siya ng Ryugo. Nagulat si Tosok, at nagalit ang klase, pinag-uusapan ang pagpapabagsak sa Ryugo. Tinanong ni Koamatsu kung bakit hindi kumbinsido si Tosok, at tinanong ni Hinomaru kung nagtitiwala pa rin si Tosok sa Ryugo pagkatapos nilang kawawain si Ribo. Si Tosok ay nalilito, at ang kanyang mga kaklase ay sabik na marinig ang kanyang opinyon, na pinipilit siya. Gayunpaman, mabilis na tumayo si Rihanna sa harap ni Tosok gamit ang kanyang kahoy na espada, na pina-atras sila. Ipinahayag ni Danji na hindi nila maaaring hayaang masaktan ang isa sa kanilang mga miyembro. Iniunat niya ang kanyang kamay, nagtatanong kung sasama si Tosok sa kanila para labanan ang Ryugo. Naaalala ang nakangiting mukha ni Violet, nag-alinlangan si Tosok at sinabing hindi niya kaya. Hindi nakipagtalo si Danji bagkos ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Naglalakad si Tosok sa pasilyo, narinig ang mga estudyante na tinatalakay ang plano ng Ryugo na salakayin ang kanilang paaralan, at ang kanilang sariling determinasyon na talunin ang Ryugo. Biglang, tinawag siya ng isa sa kanila na isang taksil para sa laban kay Danji, at si Tosok ay tumakbo sa isang stall ng banyo, nanontog ang kanyang ulo sa dingding sa pagkadismaya. Naaalala niya ang mga salita ni Danji tungkol sa hindi umiiral na kapayapaan, at nagtataka kung bakit sinabi iyon ni Danji. Pinagalitan niya ang kanyang sarili na huwag hayaang masira ang kanyang espiritu, at napagtanto na ang mga babae ng Ryugo ay magkakaproblema kung wala siyang gagawin. Kahit mag-isa lang siya, may kailangan siyang maisip. Paglabas ng banyo, nakita niya si Edward na naghihintay sa labas. Binanggit ni Edward ang pagdinig ng mga kwento tungkol sa Ryugo team na naging manggugulo sa nakaraan. Iginiit ni Tosok na ang mga Ryugo girls ay mabubuting tao. Sinabi ni Edward na hindi siya lubos na nagtitiwala sa Onishima or Ryugo ngunit papanig siya kay Tosok. Sama-sama nilang nilalayo na malaman kung ano ang nangyayari, at maiwasan ang anumang bagay na makaapekto sa school festival. Si Tosok na nagpapasalamat, ay nagsimulang umiyak, at si Edward na nagulat, ay nagsabi sa kanya na itigil ang pagsasaalang-alang na ito ay isang mahinang bagay. Samantala, sinisiyasat ni Kasoma at Hinomaru ang mga babae na Ryugo. Nagtalo si Kasoma na maaaring tama si Tosok tungkol sa kanilang pagiging mabait, ngunit iginiit ni Hinomaru na sila mismo ang nag-iimbestiga sa bagay na ito. Nagpasya silang sundan ang dalawang babaeng mukhang kainahinala, umaasang dadalhin nila sila sa Ryugo. Sa stall ng banyo, isiniwalat ni Edward kay Tosok na may gagawin si Danji at ang planong gawing outcast si Tosok ay tila bahagi ng mas malaking scheme ni Danji. Naguguluhan si Tosok at nagtanong kung bakit, kung saan iminumungkahi ni Edward na maaaring konektado ang paghihiwalay ni Tosok at pagdurog ng Ryugo. Ang karaniwang link na nalaman nila ay si Rihanna. Kinausap ni Danji si Rihanna, ipinaalam sa kanya na si Tosok ay itinuturing na isang outcast ng buong paaralan. Iminungkahi niya ang tatlong bagay: una, alisin ang Ryugo upang matiyak na walang mga isyo sa pagitan ni Tosok at ng iba pa. Pangalawa, papanig siya kay Tosok, at sa pagsuporta sa kanya ng Onishima, walang sino man ang magbubukod sa kanya. Pangatlo, kailangang iwan ni Rihanna si Tosok. Sinasabi ni Danji na si Tosok ay palaging nasa problema mula noong pumasok si Rihanna sa kanyang buhay, at nanindigan para sa Ryugo dahil sa kanya, na ginagawa siyang pinagmulan ng kanyang mga problema.
Iminumungkahi niya si Riana na sumali sa Onishima, buwagin ang Ryugo, at ginagarantiyahan si Tosok sa isang mapayapang buhay paaralan. Si Riana, na nagalit sa mungkahi ni Danji, ay inatake siya gamit ang kanyang kahoy na espada, na pina-atras siya sa pisara. Sinabi sa kanya ni Danji na hindi maililigtas ng kanyang aksyon si Tosok. Nagpapanik, napagtanto niyang kahit kay Tosok, hindi niya kayang basagin ang emosyon nito para manipulahin siya. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Riana, iginiit ni Danji na kung mahal niya si Tosok, dapat niyang gawin ang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit ipinagpatuloy ni Riana ang kanyang pag-atake, halos mawalan ng kontrol. Sinisigawan siya ni Danji na isaalang-alang kung ano ang mararamdaman ni Tosok. Nag-trigger ito ng flashback noong sinabihan siya ni Tosok na isipin ang nararamdaman ng iba. Sa wakas ay sinira nito ang kanyang nakadina na puso at naging dahilan ng kanyang pagsuko. Nagmamadaling pumunta sina Tosok at Edward sa silid-aralan. Binanggit ni Edward na dapat kanina pa nila napansin ang pagkahumaling ni Danji kay Riana. Galit sa sarili, napagtanto ni Tosok na masyado siyang nakatutok sa sarili niyang mga alalahanin, sa halip na subukang pasayahin si Riana. Binuksan niya ang pinto ng silid-aralan, umaasang makita siyang naghihintay sa kanya gaya ng dati, ngunit wala siya roon. Sa labas ng bintana, narinig nila si Danji na tinatawag si Tosok. Nang makita siya, ipinaalam sa kanila ni Danji na si Riana ay bahagi na ngayon ng Onishima Union at sasama sa kanila upang labanan ang Ryugo sa susunod na araw. Sinabi ni Danji kay Tosok na siya ay kabilang sa liwanag ng araw, habang si Riana ay kabilang sa kadiliman, tulad ng Onishima Union. Sinabi niyang hindi maiintindihan ito ni Tosok ngunit kung gusto niyang bumalik si Riana, dapat siyang sumama sa kanila at bumaba sa kadiliman. Iminumungkahi ni Danji na kapag nakita ni Tosok kung gaano nakakatakot ang kadiliman, mauunawaan niya na sila ni Riana ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Nalungkot si Tosok habang nagpaalam sa kanya si Danji at inaabangan ang school festival. Sinubukan ni Edward na i-comfort siya, na nagsasabing hindi siya dapat malungkot dahil kahit na ang Onishima Union ay laban sa kanya, at ang pagbabalik kay Riana ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa kanila, hindi siya nag-iisa. Tumawag si Tosok sa grupo at ibinahagi ang impormasyong ito sa kanila. Sinabi ni Hinomaru kay Tosok na tama siya tungkol sa pagiging hindi masamang gang ng Ryugo. Ang lahat ng ito ay isang setup ng Onishima. Humingi ng paglilinaw si Edward, at ipinaliwanag ni Hinomaru na nakabuntot sila sa dalawang babae na masama ang tingin sa isang eskinita, at nasaksihan silang pinahirapan ng isang estudyante. Ang mga babae ay nag-claim na mula sa Ryugo, nagpaplanong salakayin ang high school sa susunod na araw. Gayunpaman, narinig nilang nag-uusap ang dalawang babae, at ito ay si Ribo at Karina na nakabalat kayo na nagpapanggap na mga miyembro ng Ryugo at umaatake sa mga estudyante. Nagtataka ngayon si Hinomaru kung sino ang nakatalo kay Ribo, at nag-isip na gumamit si Ribo ng make-up para pekain ang mga pasa. Tinanong niya si Tosok kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Nagpasya si Tosok na kailangan nilang pigilan ang mga Ryugo girls na pumunta sa school festival. Tinanong ni Asuna kung alam niya kung paano makontak ang mga ito, ngunit inamin ni Tosok na hindi niya alam. Nagpasya silang pigilan ang mga babae na makarating sa paaralan. Sinabi ni Edward na nangangahulugan ito ng pagpigil sa pagkuha kay Riana, at sumang-ayon si Tosok. Hanggat ligtas ang koponan ng Ryugo, plano nilang lumikha ng pagkakataong mabawi si Riana mamaya. Pero ang concern lang ay kung sasaktan ni Riana si Violet, baka hindi na siya makabalik sa normal na lipunan. Dumating ang araw ng school festival, at ang mga delinquent sa paaralan ay naghihintay lahat sa labas na handang salakayin ang Ryugo team. Si Danji, na nanunood, ay nag-anunsyo ng pag-unveil ng bagong Onishima Union, na nagpapahayag na sila, kasama ang mga estudyanteng Amori, ay talunin ang Ryugo. Ang finale ng plano nila ay kapag natalo ni Riana si Violet. Pagkatapos ng paaralan na bumalik sa pagiging isang mapayapang lugar, pagkatapos ay gagawa sila ng ilang dahilan upang mag-drop out. Kung tutuusin, kabilang sila sa kadiliman. Tinanong ni Danji si Riana, na nagtatanong kung naiintindihan niya na hindi nila maaaring isama si Tosok, or kung nag-aatubili siyang pabagsakin si Violet. Itinanggi ni Riana ang anumang pag-aatubili, gayunpaman, sinuntok ni Riana ang lupa, nagbabala na kung masira ni Danji ang kasunduan at saktan si Tosok, tatapusin niya ang bawat isa sa kanila, na iniiwan ang ilang miyembro ng grupo na natakot.
Nagsisimula si Danji sa pamamagitan ng pagtatanong kung sinong unang mga estudyante ang hindi nagpakita, nalaman na nawawala si Tosok at ang kanyang grupo tulad ng inaasahan. Si Dambo ay nagsabi kung kailangan nilang mag-alala tungkol sa pakikipag-ugnayan ng grupo ni Tosok sa Ryugo, ngunit si Danji ay hindi nababahala ngunit nasasabik sa kung ano ang gagawin ni Tosok. Kumikilos sina Tosok at Hinomaru, gamit ang mga transceiver para makipag-usap sa iba tungkol sa lokasyon ng Ryugo. Si Edward ay nagulat na wala sila sa kafe, at si Asuna ay nagulat na hindi pa niya nagagalugad ang lugar dahil mabagal ang pagtakbo ni Kasama. Nauna rito, nahati sila sa 3 koponan, at nagbigay si Hinomaru ng mga transceiver para sa komunikasyon kung saan sila magkikita, at pag-usapan ang kanilang susunod na plano ng aksyon. Si Tosok na hinahanap pa rin ang Ryugo, ay nananatiling umaasa na hindi pa sila nakakarating sa paaralan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap kasama si Hinomaru sa isang overhead na tulay, inaasahan ang posibleng ruta ng mga babae. Gayunpaman, binalaan siya ni Hinomaru na manatiling alerto, isinasaalang-alang ang posibilidad ng isang miyembro ng Onishima Union na sinusubukang hadlangan ang kanilang plano. Hindi tulad ni na Edward at Asuna, na kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, sina Tosok at Hinomaru ay mahina. Sa sandaling iyon, nagpakita si Ribo, lumuluhod at nagmamakaawa para sa kanilang tulong. Inamin niya na umalis siya sa Onishima at ipinahayag na maaaring mahirapan silang paniwalaan siya, na sinang-ayunan ni Hinomaru. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ribo na siya ay isang babae, na ikinagulat ni Hinomaru, at ipinahayag na si Karina ay isang lalaki. Nagtatanong si Tosok kung bakit niya ibinubunyag ang ganoong impormasyon. Ipinaliwanag ni Ribo na hindi na siya makakabalik sa Onishima Union, na nakapagdesisyon na. Si Tosok, natutuwa, ay nagmumungkahi na magtulungan at kung maaari ay kumbensihin si Karina na sumali sa kanilang panig, na nagdudulot ng kagalakan sa kanya. Idinagdag ni Hinomaru na sila ay magkakaibigan pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagkakataon nang si Hinomaru ay biglang pinatumba ni Ribo. Nalilito, kinwestiyon ni Tosok ang mga kilos ni Ribo para lamang pagtawanan at tawaging walang isip dahil hindi niya napagtanto ang panloloko. Inihayag ni Ribo ang kanyang sarili bilang pinakamatandang kapatid ni Ribo, si Amando. Natigilan si Tosok nang malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng ikatlong kapatid. Ibinunyag ni Amando na ipinagkanulo ni Ribo ang Onishima Union, at haharapin niya ang mga kahihinatnan sa ibang pagkakataon. Pinuri ni Amando ang diskarte ni Tosok na pigilan ang mga babae ngunit sinabing ito na ang wakas. Nawasak, naiwan si Tosok na walang imak habang ang Ryugo team ay patuloy na sumusulong patungo sa paaralan, sabik na inaabangan ang paparating na festival. Walang malay si Tosok, at hindi sila mapigilan. Si Koamatsu na nakikita ang Ryugo team na dumating, ay ngumiti sa kasiyahan. Ginaisang ni Edward at ng iba pa si Tosok, at bigla siyang nalungkot na hindi nila napigilan ang pagdating ng Ryugo. Tinitiyak sa kanya ni Edward na magiging maayos sila, at idiniin ang agarang pangangailangang makarating sa paaralan. Nagulat si Koamatsu kay Danji na dumating na ang Ryugo. Inutusan ni Danji si Koamatsu na akayin sila sa gym at sundin ang plano, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral ng Amori na pangasiwaan ang iba pang miyembro ng Ryugo, habang tinitiyak na si Violet ay nananatiling hindi mag-alaw. Samantala, pumunta si Karina kung saan nakatali si Ribo at nagtanong kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Ipinahayag ni Ribo kay Danji at Karina na gusto niya si Toso. Ipinaliwanag niya na ang pananamit na parang lalaki ay nagparamdam sa kanya na hindi siya sinsero, ngunit tinanggap siya ni Tosok bilang siya at ipinakita sa kanya na ang paaralan ay maaaring maging kasiya siya. Doon ay biglang sumulpat si Amando na ikinatakot ng magkapatid. Ipinahayag ni Amando ang kanyang pagkasuklam na gusto ni Ribo si Tosok, sinipa siya, at nagpas siyang disiplinahin siya dahil sa pagnanais na tumalikod sa kanya. Tinanong ni Karina si Ribo kung bakit si Tosok ang pinili niya sa sandaling iyon. Nag-aalala si Karina sa gagawin ng kanilang kapatid kay Ribo, at maaari lang siyang humingi ng tawad kay Karina. Umalis si Karina, sinisisi si Tosok at nangakong tatapusin siya. Sa gym, inutusan ni Damulag ang mga lalaki na kuyogan ang mga Ryugo girls. Sa kanyang utos, inutusan siya ni Koamatsu na dalhin si Violet sa rooftop ngunit nalilito ng makarinig ng mas maraming ingay ng motorsiklo sa labas.
Ipinakilala ni Damulag ang kanyang sarili sa koponan ng Ryugo bilang numero 4 ng Onishima Union, na hinihiling sa kanila na tanggalin ang kanilang mga helmet. Inutusan niya si Violet na sundan siya sa rooftop. Gayunpaman, ang isa sa mga babae, si Andrea, ay nagtanggal ng kanyang helmet at nilinaw na hindi siya si Violet. Nang may isang kindat, inihayag niya na nahuli sila sa isang kaso ng maling pagkakakilanlan, na nakalilito kay Damulag at sa mga lalaki. Kapag tinanong nila kung sino ang totoong Violet, tinanggal ng lahat ng bikers ang kanilang mga helmet, na nagpapakita na sila ay mga lalaki na naka-makeup at mga damit na pambabae. Ang grupo ay tumatawa at nangungot siya sa pagkahulog sa kanilang trip. Napagtanto ni Damulag na ang mga ito ay mga lumang miyembro ng koponan ng Ayom, isang dating pinuno ng Onishima Union. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa isang babae na nakasuot pa rin ng helmet, nagtatanong kung siya ay bahagi ng pangkat ng Ryugo. Gayunpaman, sinuntok niya siya, na nagpapakita na ito ay talagang isang lalaki. Mabilis na tinawagan ni Damulag si Koamatsu, na nag-utos sa kanya na bumalik dahil ang tunay na Ryugo team ay nasa front gate. Nataranta ang mga Ryugo girls dahil walang tao sa paligid, nagtatanong kung school festival na ba talaga. Nalulungkot si Violet na ang lugar ay ganap na walang tao. Dumating si Tenma at ipinaalam sa mga babae na kailangan nilang umalis kaagad. Sinubukan ni Damulag na pakilyosin ang mga lalaki sa gate ng paaralan, ngunit ang impostor na Ryugo team ay hamarang sa kanilang daan. Si Tosok at ang kanyang mga kaibigan ay tumatakbo pababa sa gate ng paaralan, at siya ay nag-aalala para kay Violet, ngunit sinabi sa kanya ni Hinomaru na huwag mag-alala kung ang plano na pigilan ang Ryugo sa pagdating ay nabigo. Hiniling ni na Hinomaru at kasama sina Andrea at Tenma na lumapit. Ipinaalam nila kay Tosok na ang mga babae ang magiging backup plan nila, na tinawag nilang Operation Fake Ryugo. Si Andrea at ang kanyang grupo ay hinarap si Damulag at ang mga lalaki, habang sinabi ni Tenma sa Ryugo team na umalis at lumayo sa Onishima Union. Ang mga babae, gayunpaman, ay hindi nakikinig at nagtanong kung bakit sila hinahanap ng Onishima. Si Tenma ay sumigaw sa kanila, na nagsasabing walang oras upang magpaliwanag at dapat nilang gawin ang sinabi sa kanila para sa kanilang kapakanan. Mabilis na pinapakalma ni Violet ang parehong si Tenma at ang babaeng nakikipagtalo. Inutusan niya ang mga babae na sundin ang mga utos ni Tenma, at nangakong makikinig sa paliwanag ni Tenma mamaya. Hindi lahat ng lalaki ay pumunta sa gym dahil may mga sumusunod sa kanila. Nag-aalala si Tenma tungkol dito, ngunit sumulong si Violet at idineklara na sila ang Ryugo gang at hindi dumating para makipaglaban. Patuloy na umabant ang mga lalaki kaya nagbanta si Violet na aatakihin sila. Nagulat si Tenma at nagtanong kung nanay ba siya, ngunit natakot ang mga Ryugo girls nang marinig nilang binanggit ni Violet ang pag-atake. Sinampal ni Violet ang unang lalaki na sumugod, natambo siya at naging dahilan para mag-alinlangan ang iba. Inutusan ni Violet ang mga babae na umalis habang siya ay nanatili sa likod na nangangakong sasama sa kanila mamaya. Si Yasi, gayunpaman, ay naghihintay sa gate. Sinubukan ni Tenma na mga tuwiran sa kanya, ngunit si Yasi ay nagpatuloy sa pagbibigay ng flying kick kay Tenma. Sumaklolo si Violet, tinulak si Tenma palabas at sinalo ang sipa ni Yasi sa himpapawid. Inutusan niya ang mga babae na lumipat, at umalis sila sa kanilang mga motorsiklo, at nanindigan si Violet bilang presidente ng Ryugo, handang protektahan ang mga babae. Ang isa sa mga babae na nag-aalala tungkol kay Violet ay nag-alinlangan, ngunit inassure sila ni Nadia na si Violet ay malakas. Sa patuloy na labanan, iniiwasan ni Violet lahat ng suntok ni Yasi. Nang ihagis ni Violet ang sarili niyang suntok, naramdaman ni Yasi ang panganib, iniwasan niya ang suntok na tumama at nasira ang kalapit na iron gate. Umalis ang huling babae matapos itong masaksihan. Gayunpaman, nahuli si Nadia ni Damulag na nagbanta na babaliin ang kanyang braso kung hindi makikipagtulungan si Violet at sumunod sa kanila. Si Violet nang hindi nakikipagtalo ay sumunod. Si Tosok at ang kanyang grupo, sa wakas, ay nakarating sa paaralan at nakita nilang balisa si Tenma. Ipinaalam sa kanila ni Tenma na karamihan sa Ryugo gang ay nakatakas, ngunit nahuli si Violet. Humihingi siya ng paumanhin habang kinuha nila ang kanyang transceiver, pinutol ang komunikasyon. Naging balisa si Tosok, at pagkatapos ay tumunog ang kanyang transceiver sa boses ni Danji. Tumangala sila upang makita si Danji, at ang kanyang mga tauhan na nagpaalam sa kanila na bumalik dahil mayroon na silang bihag na si Violet.
Hinarap ni Tosok si Danji na nagtatanong kung ang plano niya ay i-recruit si Rihanna, at kung ang lahat ng oras nilang magkasama sa paaralan ay isang pagpapanggap lamang. Tinutuya ni Danji si Tosok na nagsasabing si Rihanna ay nasa isang madilim na landas at tinatangka ni Tosok na hilahin siya sa ordinaryong mundo. Sa pagtanggi na tanggapin ito, iginiit ni Tosok na ang kanilang kaligayahan ay hindi para kay Danji na magpas siya. Binyantaan ni Danji si Tosok na nagmumungkahi na kung hindi siya sumunod, magiging kaaway siya ng Onishima Union at mahaharap sa sakit. Binigyan niya ng ultimatum si Tosok, ilagay ang kanyang mga kaibigan sa madilim na landas or ipagpatuloy ang pamumuhay sa bingit ng kaligayahan. Tumanggi si Tosok na tanggapin ang opsyon ni Danji. Sinabihan siya ni Danji na sumuko dahil si Rihanna ay hindi kailanman makakahanap ng karaniwang kaligayahan. Bilang tugon, sumisigaw si Tosok kay Danji, na nangangako na tiyaking makakaranas si Rihanna ng tunay na kaligayahan. Narinig ni Rihanna ang pananalita na ito, at ang mga tauhan ni Danji at ang mga kaibigan ni Tosok ay naiwang nakatulala. Pinapurihan ni na Edward at Asuna si Tosok sa kanyang katapangan habang sinasaludo siya ni na Hinomaru at Kasoma. Napagtanto na ang kanyang mga salita ay maaaring parang balak niyang pakasalan si Rihanna, sinubukan ni Tosok na linawin ito. Pinapanatag siya ni Edward, sinasabing okay lang, at ngayon alam na nila ang dapat nilang gawin. Si Danji, na nasa sabik sa pag-unlad na ito, ay nagmumungkahi na ang kanyang plano ay nasa bingit ng tagumpay. Tinipon ni Edward ang grupo at binibigyang diin ang pangangailangang salakayin ang rooftop bago saktan ni Rihanna si Violet. Gayunpaman, hindi ito magiging madali, dahil napapaligiran sila ng mga estudyanteng Amori na naging kaaway nila at hindi sila pinapayagang makadaan. Determinado, nangako si Tosok na sakupin ang kanyang kaligayahan at babawiin ang kanyang buhay paaralan. Si Danji ay nakikipag-usap kay Violet na sinasabi sa kanya na sila ay nagkikita sa unang pagkakataon. Tinanong ni Nadia si Danji kung ano ang gusto niya mula sa kanilang pagbagsak at hindi na sila grupong lumalaban para sa pangingibabaw. Hiniling ni Danji kay Violet na labanan ang halimaw na papalapit sa kanila. Sinabi ni Nadia na si Violet ay malakas at hindi magpapatalo, ngunit pareho nilang napagtanto na ang halimaw ay si Rihanna. Pinamunuan ni Edward ang kaso laban sa mga estudyanteng Amori. Sinusuntok niya ang sino man sa kanyang paraan, na sinasabi sa iba na tumutok sa pag-knockout kung sino man ang darating sa kanila. Nakita niya ang grupo ni Tosok na nahihirapan at sinubukan niyang humingi ng tulong kay Asuna, ngunit hindi ito lumalaban. Sa halip, sinabi niya sa mga lalaki na masama ang pag-aaway. Si Andrea ay sumagip sa kanyang motorsiklo, sinabihan si Tosok na sumakay. Si Tosok at ang kanyang grupo ay sumakay sa motorsiklo, at siya ay nagpaandar na nabasag ang salamin na pinto ng paaralan. Ang iba ay nahuhulog maliban kay Tosok na kumapit ng mahigpit. Nahaharap sila sa isang balakid si Damulag. Hinihiling ni Andrea na umalis si Damulag sa kalsada, ngunit sinabi niyang hindi ito kalsada. Siya ay nagpasya na magmaneho sa kanya ng buong bilis, ngunit si Damulag ay sumusugod sa umaandar na motorsiklo, hinaranggan ito ng kanyang kamay, na naging dahilan upang mahulog sina Andrea at Tosok. Lumapit si Damulag upang suntukin si Andrea, ngunit pumasok si Asuna, pinatigil ang suntok gamit ang kanyang maliliit na kamay, na sinabihan si Damulag na huwag lumaban. Sumama sa kanila ang iba, at sinabihan ni Asuna si Tosok na kunin ang grupo at pumunta habang kausap niya si Damulag, dahil sigurado siyang mabait itong lalaki na maiintindihan kung pag-usapan nila ito. Hinahabol pa rin sila ng mga estudyanteng Amori. Sinabihan sila ni Andrea na magpatuloy habang pinipigilan niya ang mga estudyante. Sinabi ni Damulag na walang dadaan, ngunit nalilito siya nang magsimulang gumapang si Asuna sa kanyang katawan, na nagpapahintulot kay Tosok at sa kanyang grupo na magpatuloy. Sinabi ni Danji kay Rihanna na simulan ang pakikipaglaban kay Violet para iligtas si Tosok. Si Violet, nalilito, ay nagtanong kung nabihag si Tosok dahil si Rihanna ay hindi karaniwang tumatanggap ng mga order mula sa isang tulad ni Danji. Sinabi ni Danji na hindi ganoon, at kailangan lang ito para maranasan ni Tosok at Rihanna ang kaligayahan. Nakatagpo ni Tosok at ng kanyang grupo si Koamatsu, at nagpasya si Edward na manatili sa likuran upang harapin siya habang inutusan ang iba na magpatuloy. Tinutuya ni Koamatsu si Edward dahil naniniwala pa rin siya sa pagkakaibigan, at hindi natatakot sa pagkakanulo.
Kinuwestiyon ni Hinamaru ang kanilang history, ngunit minaliit ito ni Edward na nagsasabi na si Koamatsu ay isang taong umaasa sa panlilinlang. Si Edward ay nagsimulang maghagis ng mga suntok. Mahusay na umiwas si Koamatsu, nakikiusap kay Edward na bumagal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-counter si Koamatsu ng hindi inaasahang bilis na ikinagulat ng lahat. Kinukutya niya si Edward sa pagtakbo sa kanyang kamao, na binibigyang diin na ang lakas lamang ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Nag-lecture si Koamatsu tungkol sa kahinaan ng malalakas na lalaki na mga walang utak. Si Edward na naiinis, ay nagtangka ng isa pang suntok ngunit walang kahirap-hirap na umiwas at gumanti si Koamatsu ng isang pag-atake sa ilong. Inihayag ni Koamatsu na nagtitipid siya ng enerhiya, at naghihintay ng mga sandali para makakuha ng madaling panalo laban sa kanyang kalaban. Sa mas seryosong tono, iginiit niya na hindi siya dapat maliitin. Napagtanto ni Tosok at ng kanyang mga kaibigan ang tunay na lakas ng top 2 ng Onoshima. Sa kabila ng pagsisikap ni Edward na tumayo, naghatid si Koamatsu ng isang malakas na sipa na nagpapalipad sa kanya. Sinubukan ni Hinamaru na makialam, ngunit mabilis siyang nawala ng kakayahan ni Koamatsu sa pamamagitan ng isang suntok sa tiyan, na hinampad siya sa isang pader. Nagmamadali si Kasoma upang tingnan si Hinamaru, at habang tinatangka ni Tosok na gumanti, iniiwasan siya ni Koamatsu at nagpatuloy sa paghampas kay Kasoma sa sahig. Si Tosok ay gumawa ng isa pang pagtatangka, ngunit pinigilan siya ni Koamatsu sa pamamagitan ng mahigpit na paglalagay ng kanyang mga kamay sa mga balikat ni Tosok. Ipinaliwanag ni Koamatsu na inutusan sila ni Danji na pahirapan ang lahat maliban kay Tosok. Kinukutya niya na kailangang masaksihan ni Tosok ang pagkatalo ng kanyang mga kaibigan, at pagwasak ni Rihanna kay Violet habang hindi niya kayang tulungan ang sinuman. Kinuha ni Koamatsu ang isang walang malay na Kasoma at ginalaw ang kanyang bibig na parang puppet, tinutuya si Tosok na hindi siya nasaktan habang naghihirap ang kanyang mga kaibigan. Galit na sinubukang suntukin ni Tosok si Koamatsu, ngunit nahawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Tosok na titigil ang lahat kung ibibigay niya si Rihanna, at nangako na hindi na niya pakikialaman pa si Rihanna. Tinatawag siyang duwag ni Tosok. Pagkatapos ay hinarap ni Koamatsu si Kasoma, at sinabi kay Tosok na patuloy niyang babaliin ang mga daliri ni Kasoma maliban kung susuko siya kay Rihanna. Napaluha si Tosok ngunit nakakagulat na sinuntok ni Kasoma si Koamatsu sa pisngi. Ito kahit papaano ay gumising kay Edward. Pinalakpakan ni Koamatsu ang katapangan ni Kasoma at tinanong kung hindi siya natatakot. Matapang na tumayo si Kasoma at sinabi na kahit na siya ay isang tol-unan na lalaki, masasawi muna siya bago iwanan ang isang kaibigan. Tumawa si Koamatsu, at may seryosong tono na sinabihan si Kasoma na maghanda dahil sisirain niya ang lahat ng kanyang daliri at ng iba pa niyang pamilya. Nagbanta si Koamatsu na kapag tapos na siya, makukuha niya ang natitirang mga buto ng daliri mula sa pamilya ni Kasoma. Ngunit tumayo si Hinamaru at sinabing maaari ring baliin ni Koamatsu ang kanyang mga daliri upang makumplito ang numero. Nakikiusap si Tosok na huwag silang masaktan dahil sa kanya. Sa wakas ay tumayo ang Edward, at sinabihan silang magpatuloy habang hinaharap niya si Koamatsu. Nag-aalala si Tosok para sa kanya, ngunit inamin ni Edward na malakas si Koamatsu at baka matalo ulit siya, ngunit kailangang makuha ni Tosok si Rihanna, at hindi siya dapat mag-alala dahil bilang magkaibigan maaari nilang ibahagi ang kanilang sakit. Si Edward ay nagpapatuloy na mabali ang isang daliri, na ikinagulat ng lahat ngunit tinawanan niya ito. Si Koamatsu na nagalit, ay nagtanong kung sinusubukan siyang kutsain ni Edward pagkatapos ay sinusugod si Edward. Napagtanto ni Edward na ginagamit ni Koamatsu ang kanyang ulo para lumaban kaya kailangan niya ng kalamangan. Iniisip ni Koamatsu na madaling talunin si Edward sa dahil sa putol na daliri, ngunit ginulat siya ni Edward sa pamamagitan ng pagsuntok gamit ang putol na kamay ng daliri, at ibinagsak si Koamatsu sa sahig. Sa wakas ay sumulong si Tosok at ang kanyang mga kaibigan, habang si Edward ay nananatili kay Koamatsu, na sinasabi sa kanya na naisip niya ang mga taktika ni Koamatsu. Nagalit si Koamatsu, at sinabihan siya ni Edward na iwanan ang kalokohang gawa at kumilos ng seryoso. Nagsimula si Koamatsu sa isang suntok sa panga ni Edward, at sinubukan ni Edward na makabawi, ngunit sinuntok siya ni Koamatsu sa tiyan at naghatid ng maraming suntok sa tiyan ni Edward nang napakalakas na sinira ang bintana sa likod niya. Sa kabila ng mga hampas ay patuloy na sinasabi ni Edward sa kanyang sarili na tanggapin ang sakit at huwag mahimatay.
Ibibigay na ni Koamatsu ang huling suntok, ngunit nakita ni Edward ang pagkakataon at sinubukan siyang suntukin. Muntik na nitong matamaan si Koamatsu, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Tinawag ito ni Koamatsu na malapit, sa pag-aakalang hindi makakalaban ni Edward, ngunit mali siya. Hinawakan ni Edward ang kamay ni Koamatsu at itinulak siya sa isang pader. Ang pag-urong ay nagtulak kay Koamatsu sa isang suntok mula sa kamao ni Edward sa kanyang mukha, na nagpatambo sa kanya. Napagpasyahan ni Edward na sa kabila ng hindi gaanong kalakas or pagkakaroon ng lakas, mayroon siyang mga kaibigan na nagpakita sa kanya kung paano maging matigas. Ngunit natatawa si Koamatsu, at sinabing wala ng lakas sina Edward at Asuna, kaya walang paraan na makakaligtas ang tatlong iyon. Hinarap ng tatlo si Amando, at nagpasya si Tosok na lumaban, sa pag-aakalang ang utos ni Danji na huwag siyang hawakan ay maaaring maging daan sa kanila. Tumawa si Amando at sinabing mayroon silang miyembro ng gang na sabik na huwag pansinin ang panuntunang iyon. Lumingon silang lahat para makita si Karina. Nagsimulang tumawa si Amando at sinabihan si Karina na sipin si Toso. Sinabi ni Koamatsu kay Edward na tapos na at naglalaro lang silang magkakaibigan. Ngumiti si Edward, kinuha ang kanyang transceiver, at sinabihan silang tatlo na harapin ang natitira, na kinilala ni Tosok at ng kanyang grupo. Sinabi niya kay Koamatsu na mananalo sila, na nagtitiwala sa tatlo. Sina Hinomaru at Kasoma ang nag-udyok kay Tosok na sinasabi sa kanya na naniniwala silang kaya niyang makipag-usap kay Riana at tulungan silang manalo, at sa kung gaano sila nagsumikap, hindi nila hahayaang mawalan ng saysay ang kanilang pagsisikap. Idinagdag ni Hinomaru na hindi nila inaasahan na haharapin ang gayong mabangis na mga delinquent, ngunit ang katapangan ni Tosok sa pagharap sa spell ay nakatulong sa kanila na makahanap ng kalooban na lumaban. Tinawag niya si Kasoma, at magkasama silang nagpasya na gawin ang kanilang makakaya upang pigilan si Amando habang si Tosok ay umaakyat sa hagdan. Pero handa si Amando, sinabuyan sila ng fire extinguisher, dahilan para mahulog sila sa hagdan. Sinimula ni Amando na kutsain ang kanyang kapatid na si Ribo na tinawag siyang failure. Si Tosok na galit ay nagtanong kung bakit. Sinabi ni Amando ang mga kakilakilabot na bagay tungkol sa kanyang kapatid. Sumagot si Amando na bilang kanyang kapatid, dapat ay sinunod na niya ang kanyang utos noon pa man. Nakatayo si Karina sa likod ni Tosok. Sinabi ni Tosok na nauunawaan na niya ngayon na sumali si Ribo sa Onishima Union dahil nakinig siya kay Amando, kahit talagang mahal niya ang paaralan at gustong masiyahan sa normal na buhay sa paaralan. Sinubukan niyang suntukin si Amando, ngunit pinigilan siya ni Karina. Sinabihan ni Amando si Karina na hawakan si Tosok habang nakikipaglaban siya kina Hinomaru at Kasoma. Patuloy siyang natatawa sa katotohanan na ang crush ni Ribo, si Tosok, ay natalo ni Karina, na tinatawag itong isang trahedya na kwento. Nakapagtataka, binitawan ni Karina si Tosok at kinis siya sa pisngi, na ikanalito ng lahat. Pagkatapos ay ngumiti siya at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Ribo, pinasalamatan si Tosok at sinabihan itong iwan ang mga bagay sa kanya. Galit na galit si Amando na tinutulungan siya nito. Hinikayat ni Ribo si Tosok na pumunta, at hinarap niya si Amando, tinawag siyang mahina dahil hindi niya makita ang kanyang make-up. Hindi nasisiyahan si Amando sa pagtataksil sa kanya ng kanyang kapatid. Patuloy na sumusulong si Tosok na nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Naalala niya ang kiss ni Ribo ngunit mabilis na tumutok sa pag-abot sa rooftop. Sa susunod na palapag, nakita niya si Sumang at iba pang mga lalaki na walang malay. Bago niya malaman kung ano ang nangyari, hinayla siya papasok sa isang classroom na parang torture chamber. Sa sulok ng silid-aralan, binasa ni Yasi ang isang tula ng pag-ibig kay Tosok, nag-aalalang harapin siya. Tumayo siya, naniniwalang hindi siya nito sasaktan dahil sa utos ni Danji. Sa kanyang sorpresive, hinampis niya siya ng isang latigo, at ipinakita ni Yasi na hindi niya sinusunod ang mga utos ni Danji at sumali lamang sa unyon para sa isang laban. Ikinwento ni Yasi kung paanong hindi niya natagpuan ang kanyang ideal strongman hanggang sa natuklasan niya si Tosok sa paniniwalang nakatadhana silang magsama. Nag-aalala si Tosok tungkol sa kanyang kaligtasan, ngunit nagpa siya na gamitin ang kanyang pagmamahal para sa kanyang kalamangan. Hiniling niya na pumunta sa rooftop ngunit tumanggi si Yasi, na nagpapahayag ng kanyang pananabik sa pagdurog sa malalakas at matitibay na lalaking tulad niya. Natatakot si Tosok na hindi siya makapagpaliwanag sa kanya.
Sinimulan siyang hagupitan ni Yasi, at tinitiis niya ang sakit na natatakot para sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahang hinayla siya sa kanyang katawan upang i-comfort ito, na ikanalito ni Toso. Pagkatapos ay piniringgan niya ito, at habang sinusubukan niyang alisin ito, sinindihan niya ang latigo ng apoy. Walang kamalay-malay dito, patuloy na lumalaban si Tosok, humahagis ng kamao at hinihimok siyang lumayo. Tumabi si Yasi, inalis ang apoy sa latigo, ngunit lalo siyang nasasabik. Nakikita niya ngayon si Tosok hindi bilang isang mahinang lalaki kundi bilang isang napakalaking lalaki na kumakaway sa mga kamao ng gorilla na nagbabala sa kanya na lumayo. Napagtanto ni Tosok na si Yasi ay naaakit sa malalakas na lalaki, at dahil sa spell, napagtanto niya ito bilang isang talagang malakas na lalaki. Gamit ito para sa kanyang kalamangan, mabilis niyang inalis ang pirang pumwesto, at tinakat siya, kumbinsido na siya ay natatakot. Mahigpit niyang sinabihan siya na lumayo, or harapin ang mga kahihinatnan, na ginagawa itong takot na ibunyag niya ang kanyang tunay na kulay. Sa kabila ng pagsisikap ni Yasi na pigilan siya, ipinagmamalaki ni Tosok ang pakikitungo kina Damulag, Koamatsu, at Amando sa loob ng 3 minuto. Hinahamon niya siya na gawin ito sa loob ng 1 minuto, at itinatama niya ang kanyang sarili sa 30 segundo. Ngayong alam na niya kung bakit siya ang nangungunang manlalaban sa Onishima Union, si Tosok na ayaw lumaban, ay sinubukan siyang kumbensihin na makita ang agwat sa pagitan nila. Ang kanyang charade ay nabigo habang siya ay patuloy na hinahagupit siya, na nagpapagigil sa kanya. Kung hindi, sinabi niyang magiging madali ito, ngunit ipinahayag ni Yasi na kapag mas malakas ang taong kinakalaban niya, mas nagiging excited siya. Sa paghagupit niya sa kanya, naalala ni Yasi ang hindi niya magawang lapitan siya dahil sa kanyang lakas, at ang makita siyang pinapahirapan at nagpapakita ng kahinaan ay nagpapasaya sa kanya. Tinawag niya itong tunay na pag-ibig at patuloy na hinahampas siya ng walang humpay, hindi sinasadyang natapakan ang isang bote at mahuhulog siya patungo sa isang bukas na bintana. Iniligtas siya ni Tosok, at tinanong niya kung bakit. Sinabi ni Tosok na halatang babagsak na siya, nalilito na sa kabila ng lahat ng parusa na ibinigay nito sa kanya at ang kakayahang madaling talunin siya, nailigtas pa rin siya nito. Isang bagong pakiramdam ang sumiklab kay Yasi, tumitikip ang kanyang puso, at sa kanya, mas lumakas si Tosok kaysa dati. Sa sobrang excitement, nawalan siya ng malay. Sinamantala ni Tosok ang pagkakataon at nagmamadaling pumunta sa rooftop. Si Danji, nang makita si Tosok, ay nagtataka kung ano ang nangyari sa lahat ng mga enforcer. Hindi siya naniniwalang makakarating si Tosok sa pag-aakalang may sapat na lakas sina Edward at Asuna para tulungan siyang makalusot. Pero dapat pinigilan siya nina Amando, Damulag, at maging kay Yasi. Gayunpaman, nagawa ito ni Tosok sa kabila ng lahat ng mga hadlang. Sa wakas ay napabuntong hininga, tinawag ni Tosok si Rihanna, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Violet. Nag-aalala si Danji, ngunit hindi sumasagot si Rihanna. Muling sinisigaw ni Tosok ang kanyang pangalan, ngunit patuloy niyang nilalabanan si Violet. Ngumiti si Danji at sinabing huli na ang lahat, sinabihan si Tosok na tingnan kung gaano siya kasaya, na sinasabing ito ang tunay na ugali ni Rihanna. Walang pakialam si Tosok at sinubukan niyang puntahan siya, ngunit itinulak siya ni Danji sa lupa. Umiling-iling si Tosok, hinihiling kay Danji na palayain siya, ngunit sinabihan siya ni Danji na kalimutan ang tungkol kay Rihanna. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ni Tosok kung paano siya nakarating sa tuktok ng Onishima, na ipinapaliwanag na alam niya kung paano pasayahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang pinakamalalim na pagnanais. Binanggit niya ang mga indibidwal na hangarin ng bawat miyembro, si Amando ay nagnanais ng pagmamahal sa kapatid, si Damulag ay naghangad ng direksyon, si Abu ay nagnanais ng mga kilig, si Koamatsu ay nagnanais ng tagumpay, si Yasi ay naghangad ng mga malalakas na lalaki, at ayon kay Danji, ang pinakamalalim na hangarin ni Rihanna ay ang karahasan. Itinanggi ni Tosok ang pahayag ni Danji tungkol kay Rihanna, na nagpupumilit pa ring kumawala. Isinasaalang-alang ni Danji, na pinag-iisipan ang kanyang susunod na paglipat, ang opsyon na dalhin si Tosok sa isang liblib na lokasyon, posibleng isang blind spot upang harapin siya. Samantala, pinipigilan ni Violet si Rihanna, iniiwasan ang kanyang mga suntok. Siya ay natatakot na kung si Rihanna ay makahit ng isang malinis na tama, ito ay matatapos para sa kanya. Sa pag-alala na si Rihanna ay pinakabuhay kapag nakikipaglaban, si Violet ay pagod at babagsak.
Nang susuntukan siya ni Rian na pumagitna si Tosok dahilan para mapigil ni Rian na ang kanyang suntok. Nakahinga ng maluwag si Tosok at lumuhad sa lupa. Tinanong ni Rian na kung bakit siya nasasaktan, at ngumiti siya, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Hiniling niya sa kanya na ihinto ang pananakit kay Violet, at kapag tinanong niya kung bakit, sinagot ni Tosok na si Violet ay isang mahalagang kaibigan niya. Sinabi ni Rian na naiintindihan niya, lumuhad, at sinabihan si Tosok na iabot ang kanyang kamay. Nalilito, ginawa niya iyon, at inilagay niya sa kanyang mga palad ang tali ng buhok na niregalo nito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, oras na para magpaalam. Ipinaliwanag ni Rian na kay Tosok na siya ay isang mabuting tao, ngunit siya ay hindi, at naunawaan niya iyon. Iginiit ni Tosok na isa rin siyang mabuting tao. Itinuro ni Rian na si Violet na sinasabing hindi niya ito itinuturing na kaibigan or sino man maliban kay Tosok. Tumanggi si Tosok na maniwala dito. Ipinahayag niya na hindi siya nasisiyahan sa paaralan or kasama ang mga kaibigan, nakakahanap lamang ng kagalakan sa pagpapahirap ng mga tao. Sa makatuwid, naniniwala siyang hindi siya dapat nasa tabi niya, at ito ay para sa ikabubuti. Tinanong ni Tosok kung bakit siya nalulungkot na gulat, sinagot niya na masakit. Kapag tinanong ni Tosok kung bakit masakit, inamin niyang hindi niya ito naiintindihan. Habang nagiging marahas siya, mas komportable siya sa pagiging masama, at mas mahal niya ito. Nagsimulang umiyak si Rian at napagtanto ni Tosok na ang kanyang halo-halong damdamin at pagkagusto sa kanya ay naiimpluwensyahan ng spell. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas na mag-alok ng tunay na tulong, na nagpapalungkot din sa kanya. Nangako si Tosok na magiging mas malakas, tinatanggap si Rian na bilang siya. Nangako siyang masiyahin sa pagpunta sa paaralan kasama siya, pinupunasan ang kanyang mga mata. Si Rian na may hawak na kahoy na espada, ay nagsabi sa kanya na huwag magbago at ipagpatuloy ang pag-e-enjoy sa paaralan. Naglakad siya palayo kay Danji, na nalulugod na nangangakong ginagarantiyahan si Tosok ng mapayapang oras sa paaralan. Tinawag ni Violet si Rian na huwag sumama kay Danji, ngunit hindi siya pinapansin ni Rian. Natutuwa si Danji na si Tosok ang dahilan ng hindi inaasahang pagpapakita ng tunay na ugali ni Rian. Hinawakan ni Tosok ang kamay ni Danji, pinipigilan siyang umalis. Ipinahayag niya na nangako si Danji na papaligayahin si Rian at hindi siya papayag na kunin siya nito. Nagpagulat ito kay Rian. Lumingon si Danji para harapin si Tosok na patuloy na nagpahayag na kailangan siyang saktan ni Danji bago kunin si Rian. Kinikilala ni Danji na kung kaya siya ni Tosok, hindi na kailangang mag-alala si Rian tungkol sa kanya, na mahahanap ang pag-iisip na nakakaakit. Binabalaan ni Rian si Danji nang may tingin, at ngumiti si Danji, umatras na nagsasabing alam niyang hindi siya pwedeng labanan. Gayunpaman, nananatiling determinado si Tosok na sinasabi kay Rian na seryoso siyang lumakas na ikinagulat niya. Nag-aatubili na sinabi ni Danji na ayaw niyang makipag-away, ngunit kung hindi tututol si Rian payag siya. Sumugod si Tosok kay Danji, ngunit isang suntok sa kanyang tiyan ang nagpabagsak sa kanya. Sa kabila ng walang pag-iimbot na pagkilos ni Tosok, itinuring ni Danji na ito ay kaawa-awa, alam na ito ay magpapalakas sa determinasyon ni Rian na naiwan siya. Patuloy na inaatake ni Danji si Tosok, hinawakan ang kanyang kwelyo at nagbabala na hindi uubra ang kanyang hilig sa kanilang laban. Sa kabila ng desisyon ni Tosok, naghatid ng panibagong suntok si Danji, na nagbabalak na iwan siya ni Rian. Si Tosok na naaalala ang kanyang pagkamuhi sa karahasan ngunit lalo pang napupuot kay Danji, ay tumayo, sumisigaw na napupuot siya kay Danji at hindi niya hahayaang kunin si Rian. Sa pagtatangka ng isa pang suntok, nabigo si Tosok nang matamaan siya ni Danji sa tiyan. Nakayuko sa lupa, ipinahayag ni Tosok ang kanyang pagkamuhi kay Danji. Nakapagtataka, sinabi ni Danji na hindi niya gusto or kinamumuhian si Tosok na iginiit na hindi sila magkaibigan. Si Tosok na nagalit ay sumubok ng isa pang suntok, ngunit umiwas si Danji, hinawakan ang buhok ni Tosok, at hinampad siya sa lupa. Pinag-isipan ni Danji na baliin ang braso ni Tosok, umaasang makialam si Rian at tapusin ang labanan. Sa puntong ito, galit na galit si Rian at umaasa si Danji na darating siya at tatapusin ang laban. Sa kabila ng sakit, nais ni Tosok na ipagpatuloy ang laban at nais na manatili si Rian. Sa wakas, natigilan si Rian at nataman si Danji.
Medyo nalungkot si Tosok sa muling paghingi ng tulong sa kanya, ngunit dumating na pala si Ribo, kasama sina Hinomaru at Kasoma. Pinupuri nila si Tosok sa mahusay na paghawak sa linya. Pumagitna si Tosok na nagsasabing ito ay isang laban para lumakas, at mananalo siya gamit ang sarili niyang lakas. Dumating si Aso na bitbit si Edward, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. Nagpakita rin sina Andrea at Tenma sa kanyang motorsiklo. Sa puntong ito, naiirita na si Danji. Sinabi ni Hinomaru kay Tosok na gusto niyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas na ikinwento ang lahat ng pagkakataong nakipaglaban si Tosok para sa bawat isa sa kanila. Napagpasyahan ni Danji na walang sino man sa kanyang mga tao ang darating, naghahanda na ibaba sila ng paisa-isa. Nanguna si Ribo, ngunit iniwasan ni Danji ang kanyang sipa at sinuntok siya. Sumunod sina Hinomaru, Edward, at Kasoma, ngunit madali niya silang sinipa. Sinubukan ni Aso na ang isang sipa, ngunit siya ay na-counter-attack sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang binti at pagtatapon sa kanya. Ginagamit ni Andrea ang kanyang motor upang mas alo si Aso na pinipigilan siyang masaktan ng husto. Sinubukan ni Tosok ang isang chokehold, ngunit madali siyang na-flip ni Danji at inihagis siya kina Edward at Tenma. Napangiti si Danji, nagtatanong kung iyon lang ba ang mayroon sila, na sinasabing hindi siya utters dahil lang sa tinalo ang kanyang mga kasama. Sinasabi niya na ang lahat ng bagong kailangan ng Onishima ay ang kanyang sarili at si Riana. Tinanong ni Tenma kung bakit siya nahuhumaling kay Riana gayong malakas na siya sa sarili niya. Ibinunyag ni Danji na dati siyang binubuli, na ikinagulat ng lahat. Ibinahagi ni Danji ang kwento ng kanyang nakaraan, na inihayag na wala siyang kaibigan at araw-araw siyang binubuli sa paaralan. Upang makatakas sa paghihirap, nagpasya siyang makipag-alyansa sa isa sa mas malalakas na bully sa pamamagitan ng pag-alok ng pera. Ang diskarte na ito ay gumana ng ilang sandali, ngunit natanto niya na hindi ito magiging isang pangmatagalang solusyon. Sa pagnanais ng mas malakas na mga kaalyado, nakipagkaibigan siya sa mga pinaka-nakakatakot na tao sa bayan, na tinitiyak na walang makakagulo sa kanya. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatanong kung ano talaga ang gusto niya at kung ano ang magpapasaya sa kanya. Dumating ang pagbabago ng ang Onishima Union ay natalo ni Riana. Sa takot at pakiramdam na walang magawa, nagpasya si Danji na magtipon ng mas malalakas na kaalyado, na nangakong gagawing mas malakas ang bagong Union Onishima kaysa sa dati. Nangako siyang tutuparin ang pinakamalalim na hangarin ng kanyang mga kapanalig bilang kapalit ng kanilang proteksyon. Habang lumalakas siya, mas naging ambisyoso siya. Isang araw, iniulat ni Ribo na nadisband ang team ng AOE, na si Tosok umano ang nag-aayos nito. Ang pinsala ay pangunahing sanhi ng isang babae na may kahoy na espada. Sa paggunita sa kanyang takot sa kanya, napagpasyahan ni Danji na si Ria na ang magiging susi sa kanyang kaligayahan, na nararanasan ang pinaniniwalaan niyang pag-ibig sa unang tingin. Nanlaki ang mata ng lahat nang marinig nila ang sinasabi ni Danji. Sinimulan ni Danji na pagtawanan si Tosok na nagsasabing walang paraan na mapasaya niya si Riana, at hinawakan pa niya ang kwelyo ni Tosok, at sinabi sa kanya na si Riana ay pag-aari niya. Pinag-uusapan niya ang pagnanais ng kaligayahan kasama si Riana, ngunit tinawag siyang isang makinang pangpaslang. Si Tosok na nakabitin sa hangin, ay nagsabi kay Danji na si Riana ay hindi isang makina at siya ay may mabait na panig. Nalilito si Danji, tinanong si Tosok kung bakit siya naniniwala na si Ria na mismo ang umamin na masama. Gumanti si Tosok, tinanong si Danji kung alam niya kung bakit dinurog ni Ria na ang Onishima Union. Ito pala ay dahil itinuturing ni Ria na ang mga Ryugo team at si Violet bilang kanyang mga kaibigan. Sinabi si Danji na natalo niya si Violet at sinabing hindi sila magkaibigan, ngunit ipinagtanggol ni Tosok si Riana, na itinuro na ng salakayin niya si Violet, hindi niya ginamit ang espadang kahoy, isang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Tosok na maaaring hindi ito napansin ni Riana, ngunit may kaunting kabaitan sa kanyang puso. Humakbang si Violet patungo kay Riana, tinanong siya kung bakit siya nahulog kay Tosok. Naalala ni Ria na ang unang pagkakataon na nakilala niya si Tosok ngunit nananatiling tahimik. Hiniling ni Hinomaru na palayain ni Danji si Tosok ngunit itinulak ni Danji si Tosok palayo, sinuntok si Hinomaru, tinapakan ang kanyang mukha, at hinamon ang susunod na tao na lumapit. Nananatili ang lahat, at lihim na nais ni Danji na patuloy silang matakot sa kanya. Nahihirapan si Danji dahil ayaw nilang sumuko. Tinamaan niya si Kasoma, ngunit tumanggi si Kasoma na manatili.
Pagkatapos ay sinubukan ni Naribo at Edward ang isang combo attack ngunit umiwas si Danji at pinalipad sila. Iniligtas ni Andrea ang likod ni Edward, at sinubukan ni Hinomaru ang isang chokehold habang hinahawakan ni Tenma at Kasoma si Danji. Ito ay nagagalit sa kanya, at pinalipad niya ang lahat na tinatawag silang mga mahihina. Gayunpaman, tumalikod si Edward na nagsasabi na hindi sila mahina. Ipinahayag ni Tosok na hindi sila titigil sa pakikipaglaban, at hinamon muli ni Asuna si Danji. Ang iba sa grupo ay tumangging umatras. Tinanong ni Violet si Rihanna kung wala siyang nararamdaman na pinapanood silang mag-away, at mga tanong kung ang oras na ginugol sa kanilang lahat ay walang kahulugan. Dobleng sinuntok ni Danji sina Edward at Tosok, umaasang matatalo sila, ngunit pareho silang naninindagan, tumangging sumuko. Ang pagkadismaya ay gumagapang kay Danji habang nakatayo ang grupo. Nagsimula siyang umatras, na pagtantong nakakabalisa ang kanilang determinasyon, at salamat sa motibasyon ni Tosok, walang takot silang naninindagan laban sa sinumang kalaban. Habang sinusugod muli siya ng grupo, nagulat si Danji nang makitang nanginginig ang kamay nito. Sinabi ni Violet kay Rihanna na si Tosok ay may ganitong cool na kapangyarihan upang baguhin ang mga tao. Hinihikayat niya si Rihanna na hanapin ang kabaitan na inilabas ni Tosok sa kanya. Si Danji, na nakakaramdam ng panghihinayang, ay tumingin kay Tosok, natatakot na siya sa kanya, iniisip kung paano siya nagkamali noon. Sinusugod ng grupo si Danji, ngunit huminto sila dahil humakbang si Rihanna sa harap niya. Bumagsak si Danji sa lupa sa takot. Siya ay masaya kapag si Rihanna ay nakatayo sa kanyang harapan, humihiling sa kanya na protektahan siya, ngunit si Rihanna ay pumunta kay Tosok sa halip. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, inamin na gusto niya talaga ang karahasan at walang pakialam sa sino man maliban kay Tosok. Kahit na hindi siya sigurado sa kabaitang binabanggit ni Tosok, pinili niyang magtiwala sa kanya kaysa sa kanyang sarili. Nagulat ito kay Tosok at nabigla kay Danji. Nagpasya si Rihanna na mananatili siya kay Tosok at nangakong hindi na siya sasaktan. Lumuhad siya, hinihiling na muli siyang makasama. Todong ngiti si Tosok, at lahat ay sobrang masaya sa pagiging mabait ni Rihanna. Lumuhad din si Tosok at hiniling sa kanya na tanggapin muli ang bracelet na ginawa niya. Hindi makapaniwala si Ribo na si Tosok lang ang pinapahalagahan ni Rihanna, at binanggit ni Edward kung paanong hindi niya naaalala ang kanilang mga pangalan. Si Danji, na sobrang lungkot, ay hindi makapaniwala na natagpuan niya ang kaligayahan at nawala ito. Ang kanyang mga kasama na natalo sa laban, ay nagpakita, at si Danji ay nagsimulang mainis at sinisisi sila. Tinatanong niya kung ano ang gagawin nila ngayong wala na ang kaligayahan, sinasabing mawala sila, ngunit ayaw nila. Gusto pa nila siyang sundan. Muling natuwa si Danji, sinabing nabigo sila sa pagkakataong ito, ngunit pumayag na umatras at nagpapasalamat na paprotektahan siya ng kanyang mga kasama, at bilang kapalit, papasayahin niya sila. Bumalik na sa normal ang lahat. Sina Ribo at Karina ay nasa ibang paaralan, nawawala si Yasi, at sinimula ni Danji ang kanyang Onishima Union. Naghahanda ang paaralan para sa susunod na festival.